Bata pa lang si Robin, alam na niya ang kwento tungkol sa gubat ng dangal. Ang kwento na sinasabing may waga at maraming nakatagong lihim. Matagal na niyang gustong alamin kung ano ang meron doon. Pero palagi siyang pinipigilan ng kanyang pagkabahala. Marami na rin kasing kwento-kwento na may taong nawawala doon. Lahat daw ng nagtangkang makapasok sa gubat ng dangal ay hindi na nakalabas pa kahit na kailan. Pero kahit na maraming masamang kwento ang gubat, hindi pa rin naaalis sa utak ng binata na sana isang araw mapatunayan niyang hindi totoong mapanganib ang nasabing kagubatan. Paulan na naman, Robin. Baka naman kung saan ka na naman gumalaan yan, ha? Nabalitaan mo naman siguro ang nangyari nitong nakaraan. Ang alin, Lo? Ay, nako. Wala ka talagang alam yung nangyari doon sa isang lalaking pumunta ng gubat kahit masamang panahon. Nitong nakaraan lang. Nung Martes. Nakidlatan yung lalaki. Ayun, lapnos. Nagawa niya pang makauwi sa kanila. Naitakbo pa siya sa ospital. Pero namatay din. Naapektuhan din kasi ang utak niya sa sobrang lakas ba naman ng kidlat eh. Sino ba naman kasing tanga magpupunta sa gubat kahit na kumikidlat? Hindi mo rin naman masisisi yung tao. Naghahanap buhay eh. Kakahanap buhay, kamatayan ang nahanap. Hindi ko isusugal ang buhay ko sa ganun. Ayoko pang makidlatan, no? Marami pa akong gusto mangyari sa buhay ko. Ay, siya nga pala. Ano ba balak mo sa buhay mo? Alam mo, nakukonsensya na ako sa mga magulang mong nasa ibang bansa eh. Tuwing makakausap ko sila sa telepono, palagi na lang ako nagsisinungaling na meron ka ng magandang trabaho. Salamat po sa pagsisinungaling. Pero hindi ko pa din alam kung anong gagawin ko eh. Bakit kasi hindi ka nalang pumunta sa Maynila? Gamitin mo yung tinapos mong kurso ng ano ba tawag dyan? XRM? Lo, HRM. Ay, oo, tama. HRM nga. Magtatrabaho naman ako eh, pero hindi pa lang ako handa. Alam niyo naman kasi na hindi yun yung gusto kong kurso eh. Kaya ngayon, hayaan niyo na muna ako magliwaliw. Liwaliw ka dyan. Paano kapag nalaman ng mga magulang mo na nagsisinungaling ako? Di ako madadali. Lagot na naman ako sa nanay mo. Hindi naman malalaman kung walang magsasabi. Ay, siya nga pala. Ano palang nangyari dun sa binabalak ng mga kumpare mo sa pagpunta dun sa gubat ng dangal? Hindi na sila tumuloy. Mga natakot eh. Bukod sa ayaw nilang makidlatan, takot sila na baka hindi na sila makalabas. Lo, total, matagal ka na rin dito sa atin, di ba? Ano ba talagang meron sa bundok ng dangal? Alam ko na may mga kababalagan dyan, pero hindi ko alam kung ano yung pinaka-kinatatakutan ng mga tao. Okay, sige. Sasabihin ko na rin sa'yo. Noong kasi, may mga naniniwala na merong dalawang magandang babae ang nagbabantay sa kagubatan. Ang sabi nila, maraming engkanto raw o diwata. Basta, sobrang ganda. Kapag daw nakaharap mo yun mawawala ka na sa sarili mo. Tapos ayun, hindi ka na makakaalis. Yan kwento lang naman, di ba? Kwento tungkol doon, sa gubat ng dangal. Ang ibig ko sabihin, paano nyo nalaman ang kwentong yan? Di ba sabi nila, wala nang nakakalabas mula doon. Kanino galing yung kwentong yan? Kinuwento lang din sa akin. Kwento lang din pala. Saan ka pupunta? Naulan na. Bibili lang po ng kape. Nakakaya naman sa'yo na ikaw lang ang meron. Gumamit ka ng payong. Mamaya magkasakit ka pa gastos na naman yan. Agad na kinuha ni Robin ang payong sa gilid ng kanilang pintuan. Hindi naman kalakasan ng ulan sa mga sandaling yon. Pero malakas naman ang hangin. Kaya ganun na lang ang higpit ng pagkakahawak niya sa payong. Tahimik na ang buong lugar nila sa mga oras na yon. 11:00 na rin kasi ng gabi. Pero buti na lang, may nag-iisang tindahan pa rin na nakabukas sa ganoong oras. At yun ay ang tindahan ng mga magulang ni Impeng. Ang kaibigan niyang mas madalas pang mag-birthday kaysa magbayad ng utang. Pabili! Pre! Pabili! Nagbabasa ka na naman siguro ng magazine na Bold, no? Uy, wag na maingay. O bakit?
Gising pa ba mama at papa mo? Wala sila rito. Umalis kanina. Nakipaglamay. Di naman ako magbabantay dito kung nandito sila eh. Sarap kayang maging palamunin. Uy, kahit na wala akong matinong trabaho, kumikita ako sa pagmamasahe ko, no? Hindi naman ikaw yung sinasabi ko eh. Tinutukoy ko yung sarili ko. Defensive ka masyado eh. O ano pa bibilin mo? Gusto ko magkape. Yung puro para matapang, para kaya kang ipaglaban. Ay, teka, pwede ba dito ko na lang din inumin? Sakto yan. Para naman may kausap ako dito. Kanina pa ako buryong na buryong eh. Kawawa ka naman. Kanina ka pa pala walang kausap. Bakit ba kasi hindi ka na lang sumama sa kanila? Ayoko. Nakakatamad eh. Puro matatanda naman na nandun. Ikaw, bakit pala hindi ka pa makatulog? Kakagising ko lang kaninang 10:00, no? Dumating kasi si Lolo eh. Ayun, naalimpungatan ako. Pre, eto, seryosong tanong Naisipan mo na rin bang puntahan yung gubat na dangal? Oh, bakit mo naman naitanong? Wala naman. Narinig ko lang kasi kanina usapan ng mga lasing dyan sa tapat eh. Nagbabalak silang pumunta ron. Meron silang gustong makuha eh. Ha? Gustong makuha? Ay ano naman? Hindi ko alam. Ang sabi kasi nila, baka raw kasi maraming kayamanan dun. May nakapagsabi rin kasi na isa sa kanila, dun daw sa gubat na yon, merong bata na kakaiba ang kulay ng mga mata. Nagdadala raw yun ng swerte. Yung kaibigan daw niya, galing dun kaya alam niya yun. Ang kaso, yung kaibigan niya parang nawala sa sarili. Hindi na makaalala kung sino siya. Alam mo, sa dami ng lumalabas na haka-haka, hindi ko na alam ang paniniwalaan ko eh. Basta ako, naniniwala ako na walang masama sa gubat ng dangal. Baka ayaw lang ng mga diwata na marumihan yung gubat na inaalagaan nila. Kung sa bagay, may tama ka naman. Sana tinimpla mo muna yung kape ko, di ba? Ay, oo nga pala. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakuha na rin ni Robin ng kanyang kape. Nagkwentuhan sila ni Impeng noong mga oras na yon. Kung ano-ano naman lang ang pinag-usapan nila. Mga walang kwentang bagay pero nagdudulot ng kasiyahan sa kanila. Matagal nang magkakilala ang dalawa. Magkababata sila. Para bang magkapatid na rin ang turingan. Kung meron mang tao na mas pinagkakatiwalaan ni Robin sa lugar nila, si Impeng lang yon bukod sa kanyang lolo. Ang malas talaga. Tingnan mo, lumakas pa ulan. Ikaw yata ang malas eh. Buang, baka may bagyo lang talaga. Gusto mo, hiramin mo itong payong ko. Parang makakalas sa lakas ng hangin ang dala mo eh. Buti naman naisipan mo. Sandali, kunin ko lang. Matapos makapagkape, pinilit ni Robin na makauwi ng kanilang bahay. Hindi rin naman siya pwedeng makipagkwentuhan na magdamagan kay Impeng. Kinabukasan kasi ay meron pang magpapamasahe sa kanya. Sinuong niya ang malakas na ulan gamit ang malaking payong ni Impeng. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, tulog na ang kanyang lolo Taning. Alam niyang pagod na pagod yun sa trabaho bilang factory worker sa bayan. Kinumutan na lamang niya ang matanda dahil malamig ang panahon. Natulog na lang din siya pagkatapos nun. Kinabukasan, nagising ka na pala. Akala ko hindi ka na humihinga eh. Lumabas ka, bili ka ng almusal. Masakit yung paa ko eh, namamagana naman. Naku, ano na naman nangyari dyan? Nasobra niya ata sa lakad. Babad yung mamaya sa maligamgam na tubig, baka nalamog lang. Lumabas na lamang ang binatang si Robin patungo sa bilihan ng pandesal. Hindi pa man siya nakakarating doon, natanaw na niyang may dalawang lalaking nag-aaway. Nang makalapit na siya, namukaan niya si Impeng. Kaaway nito ang pinsan nitong si Amboy. Agad namang siyang umawat. Pumagitna siya sa dalawa. Nang magkaroon na ng distansya ang magpinsan, nagtalakan naman ng mga ito. Sinabihan na kita eh, layuan mo si Elena, pero matigas pa rin talaga ang mukha mo. Ano magagawa ko? Siya ang kusang lumalapit eh. Bumibili siya sa tindahan. Alangan naman buhatin namin yung tindahan namin para lang maiwasan siya. Sus, kunwari ka ba? Kapag wala ka sa tindahan, ikaw lumalapit sa kanya eh. Dahil may utang siya sa akin, kaya ako siya nilalapitan. Wow, kapal na mukha.
Yung maraming utang, nagpautang din. Kaya mo siya pinuutang para may dahilan kang kausapin at lapitan siya, no? Ang lala ng takbo ng utak mo. Mas malala pa sa magulo mong buhok. Ikaw nga, pabigat sa bahay eh. Kapag may bagyo, hindi liliparin ang bubong ninyo kapag nasa ibabaw ka. Kasi masyado kang pabigat. Hoy, may trabaho ka nga. Hindi ka naman gusto ni Elena. Anong sinabi mo, ha? Hindi mo alam? Hindi ka niya gusto. Kinakausap ka lang niya kasi naaawa siya sa'yo. Nakikipag-date na siya sa akin, no? Baka lang di mo alam. Hindi porke nakikipag-date na sa'yo yung tao, gusto ka na. Nahihiya lang yung taong sabihin sa'yo na tumigil ka na, no? Kasi mukha kang kawawa. Para kang basang sisiw. Ba't tarantado ka? Oo, tama na yan. Ano ba kayo? Pinag-aawayan niyo babae? Magtaka ka kapag pinag-awayan namin lalaki, no? Yang kasing sinaulong yan, alam na niyang naliligaw ako kay Elena eh. Poporma din siya. Amboy, hindi naman sa akin nakampihan ko itong si Impeng Pero manliligaw ka pa lang naman kay Elena. Wala ka pang karapatang bakuran yung tao. Kapag may ibang nagkagusto kay Elena habang nanliligaw ka, wala kang magagawa dun. Ang kailangan mong gawin, maging sport ka lang. May the best man win. Wala naman akong problema kung magkaroon ako ng karibal eh. Pero yung sinaulong yan, nagsinungaling sa akin. Dati sabi niya sa akin na kahit kailan, hindi siya magkakagusto kay Elena. Tapos ngayon, ganyan siya. Pre, totoo ba yung sinabi nito? Ha? Oo. Pambihira ka naman pala eh. Bakit ka naman kasi nagsabi ng ganun? Anong magagawa ko? Ako gusto ni Elena. Ha? Ikaw ang gusto niya? Siya ang nagsabi nun, hindi ako. Ikaw ang gusto niya? Nagsasabi ka ba ng totoo? Ikaw ba ang gusto niya? Mabuti pa. Tanungin mo na lang siya. Pag mali ako, mananahimik ako. Pero pag tama ako, umiyak ka na lang. Bakit? Bakit? Tumakbo ang lalaking si Amboy habang umiiyak. Para itong bata na pinauwi ng magulang para patulugin sa hapon. Napapailing na lamang si Robin at Impeng. Kahit ang ibang taong naroon ay hindi rin makapaniwalang ganun ang nakikita nila. Uy, ganun ba talaga yung pinsan mo na yon? Aba, ewan ko. Hindi rin naman kami close niyan eh. Lagot ka pre, pinaiyak mo. Uy, wala akong kasalanan ha. Di ko na problema kung palay na lumalapit sa manok. Galing ang gwapo mo naman palang manok. Mismo! Bumili na lamang ng almusal ang binatang si Robin. Pagbalik niya ay sabay nilang nilantakan ng pagkain. Maya-maya lang ay umalis na rin ang kanyang lolo kahit na masakit pa rin ang paa nito. At si Robin naman bilang dakilang tambay at hindi rin naman natuloy ang pagmamasahe niya sa isang customer, natulog na lamang siya maghapon. Malamig naman na kasi ang panahon noon dahil bumuhos na naman ang ulan. Dakong 6:00, napabangon ang binata nang marinig niya ang malalakas na katok sa sala. Dali-dali siyang tumayo at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya si Impeng na basang-basa ng ulan. Para itong nag-aalala. Oh, bakit? Ayaw ko maligo sa ulan ikaw na lang. Pre, si Amboy. O bakit? Anong meron? Binasted na ni Elena. Wow, di ang saya mo ngayon. Masaya. Hindi. Magpapatiwakal si Amboy, pre. Nakita ko siya papunta siya sa gubat ng dangal. Sabi niya sa akin, hindi na siya aalis doon. Ha? Ano? Pre, anong gagawin ko? Parang kasalanan ko na pumunta siya doon eh. Di puntahan natin siya. Ha? Di ba delikado sa gubat na yun? Haka-haka lang yun. Paano nga kung totoo? Kung totoo, di totoo. Anong gusto mo? Mamatay yung pinsan mo nang wala kang ginagawa. Kung nakokonsensya ka, sumama ka. Kinuha ni Robin ang payong sa gilid. Pero kalalabas pa lang nila ay nililipad na agad ng payong na yon. Kaya naman hindi na nila yun inintindi pa. Nagpaulan na lang din si Robin. Hindi naman kalayuan ang gubat na dangal mula sa kanilang baryo. Kaya hindi na nagtagal ay nakarating na rin sila doon. Nasa bungad na sila, bigla silang napatigil. Maging si Robin ay parang nagdalawang isip. May kung anong pumipigil sa kanila. O di ba? Pati ikaw natatakot din. Dito ka lang, Impeng. Ako na maghahanap sa pinsan mo. Ha? Sigurado ka ba?
Baka naman hindi ka makabalik ha. Kapag umabot ng 1 oras pero hindi pa rin ako nakakabalik, pumunta ka na sa amin at ipaalam mo ang tungkol dito. Yoko nga, sasama na lang ako. Kapag napahama ka, lalo lang ako makukonsensya. Huminga sila ng malalim. Nang makabuelo, agad na rin silang pumasok sa kagubatan ng dangal. Bungad pa lang, tila nakakaramdam na sila ng hiwaga. Sa parting yun kasi ng gubat, biglang wala na ang ulan. Pero sa pinanggalingan nila, napakalakas ng buhos. Bre, bakit dito wala nang ulan? Bakit doon meron pa rin? Isa lang ang ibig nitong sabihin, may hiwaga talaga ang gubat na to. Pre, ito na yata yung huli nating sandali ah. Manahimik ka nga muna. Tumigil sila sa paglalakad. Tumayo ang binata sa malaking bato na nasa harapan nila. Nagsimula itong magsalita sa kawalan. Hindi kami masasamang tao. Hindi kami narito para manggulo manira. Nandito lang kami para hanapin ng isang kaibigan. Isang kaibigan na ngayon gusto nang tapusin ang buhay niya. Huwag niyo sana kami saktan. Wala kaming gagawing masama. Uy, ginagawa mo. Sinusubukan ko kausapin yung mga entity na nandito. Baka lang pagbigyan nila tayo. Mas lalo mo lang akong tinatakot eh. Sa kanilang pagpapatuloy, meron na silang natanong na bahay. Simple lang ang bahay. Yari na ito sa bato. Maliwanag sa labas. May mga tanim sa bakuran. At sa unang tingin pa lang, para na silang nasa ulap. Ang gaan ng kanilang pakiramdam. Pero nawala ang pakiramdam na yon nang maramdaman na lamang nilang may nakadikit na itak sa leeg nila. Nanggaling yon mula sa kanilang likuran. Sino kayo? At anong ginagawa niyo sa gubat ng dangal? Relax. Hindi kami masamang tao. Nandito lang kami dahil hinahanap namin ang kaibigan namin. Pumunta siya rito. Broken-hearted kasi yun eh. Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo ah. Sino kayo? Anong pakay niyo rito? Ha? Maniwala ka, miss. Wala kaming gagawing masama. Hindi kami masamang tao. Kailangan lang namin mahanap yung kaibigan namin. Magpapakamatay daw eh. Sige, lakad. Ha? Teka, saan tayo po ba sinabi ng lakad eh? Oo na, lalakad na. Init naman ang ulo nito. Huwag kang magsalita. Huwag kayong mag-ingay dito. Kahit nalabag sa kanilang kalooban ay sinunod na lamang nila ang gusto ng babae. Naglakad sila kahit na nag-aalala sila para sa kaligtasan ni Amboy. Dinala sila ng babae sa loob ng bakuran ng bahay. Isang matandang babae ang humarap sa kanila. Puti na ang buhok na matanda. Pero diretso pa ang tindig nito. Malakas pa ang kilos. Pero ang ipinagtataka nila ay nakangiti ito sa kanila. Mga apo, ibaba niyo ang inyong sandata. Hindi sila masasamang tao. Nararamdaman ko. Maraming salamat po. Buti naman po't alam niyong mabubuti kami. Dahil nararamdaman ko ang pag-aalala niyo para sa inyong kaibigan. Hindi kayo gaya ng iba na ang pakay lamang sa gubat ng dangal ay magnakaw. Mawalang galang na po pero hindi ba kayo engkanto o maligno o aswang? Ang kwento kasi na naririnig namin Hindi kami engkanto. Hindi rin maligno. Mas lalong hindi rin kami aswang. Kami ay mga normal na tao lang. Normal na tao lang? Pero bakit kayo nabubuhay dito? Ang sabi nila, walang normal na tao ang kinakayang mabuhay dito. Lahat daw na pumapasok dito hindi na nakakalabas pa Totoo naman yon. Dahil halos lahat na nagpupunta dito ay may masasamang balak. Ibig sabihin, pinapatay nyo sila? Tinataga nyo? Inaalisan ng ulo? Hindi. Naikukulong lamang naman sila. Pero makakalaya rin naman sila sa itinakdang panahon. Yung kaibigan namin, nakulong din po ba siya? Gusto po naming malaman kung nasaan siya Baka pwede nyo kaming tulungan. Hali kayo. Sumunod kayo sa akin sa loob. Pumasok sila sa loob ng bahay. Pagdating nila roon, nakita nila ang batang lalaki na kakaiba ang mga mata. Walang itim ang mga mata nito. Nakita din nila si Amboy habang nakahiga. Walang malay. At ang babaeng lalaki, tila meron itong ginagawa sa kaibigan nila. Anong nangyari sa mata niya? Anong ginagawa niya kay Amboy? At anong nangyari sa pinsan nitong kasama ko? Nakita namin walang malay ang lalaking niyang sa gilid ng ilog. May sugat siya sa noo.
Parang tumama ang ulo niya sa bato. Mabuti na lang, naagapan namin. Yang batang yan ay si Damos. Ginagamot niya ang kaibigan ninyo. Pre, totoo nga. May bata rito kakaiba mga mata. Naguguluhan kami, Manang, ah. Pwede ba naming malaman kung ano kayo at ang batang yan? Bago ko sabihin sa inyo, hayaan niyo munang ipagtimpla ko kayo ng masarap na tableya. Halik kayo sa bakuran. Pero si Amboy ho, paano po siya? Mamaya ay magiging maayos na rin ang kaibigan ninyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi masamang engkanto si Damos. Ha? Engkanto? Engkanto ang batang yan? Tumango-tango ang matandang babae habang nakangiti. Hindi naman makapaniwala ang dalawang binata. Tumigil ang bata sa ginagawa. Lumapit ito sa dalawang binata at tumingin sa kanila. Nakaramdam sila ng pagkailang. Hindi nila maiwasang hindi matakot sa kung papaano sila tingnan ng bata. Magandang gabi sa iyo, bata. Hindi siya nakakapagsalita. Ganun po ba? Pwede na po bang kunin yung kaibigan namin? Hindi pa. Hindi pa siya tapos gamutin ni Damos. Kaya mananatili muna siya rito hanggang kinabukasan. Kung hindi niyo mamasamain, gusto ko lang malaman kung bakit mas pinili niyong tumira dito. Hindi niyo ba alam na sa baryo namin, ang tingin nila sa gubat na ito may sumpa? Dito kami nakatira dahil pinoprotektahan namin si Damos. Kailangan niya ng mga taong mag-aalaga sa kanya. At kami yon. Bakit? Nasa panganib po ba ang buhay niya? Nasa panganib ang buhay niya dahil sa mga taong nagnanais siyang kunin. Pero higit sa tao ang aming iniiwasan. Merong mga nilalang na nais siyang kunin para gamitin sa kasamaan. Ano naman pong nilalang yon? Ang mga aswang. Teka. Aswang na gustong kunin ng isang batang engkanto? Seryoso ba to? Hindi ko pa maaaring ikwento ang lahat ng detalye. Pero tingin ko, sapat na ang mga nasabi ko sa inyo para maintindihan nyo na ang gubat ng dangal ay hindi gubat na isinumpa. Pero ang mga narinig nyo ay hindi nyo maaaring ipagkalat. Hindi maaaring malaman ng iba na merong tao na nakapasok sa loob ng gubat na ito dahil parehong manganganib din ang buhay ninyo. Kaya naman, kailangan ding malinis ang kaisipan ninyo. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Kapag nagising kayo, ay kasama na ninyo ang inyong kaibigan. Nang humarap si Robin at Impeng sa babaeng nagsalita, bigla na lamang silang nakaramdam ng matigas na bagay na tumama sa kanilang batok. Kasabay nito ay nawalan na sila ng malay. Marahang idinilat ng magkaibigan ng kanilang mga mata. Napansin nilang nasa batuhan na sila. Sa gilid nila ay kasama na nila si Amboy na kababangon lang din. Anong nangyari? Bakit tayo nandito? Ikaw? Dinala mo ako dito matapos mong agawin sa akin si Elena? Hindi ko rin alam kung bakit tayo nandito, no? At pwede ba? Huwag mo nga sinisisi sa akin kung bakit ayaw sa'yo ni Elena. Kasalanan mo yan kasi hindi ka nag-aayos. Aba, mag-aaway na naman pala tayo para sa babaeng yun, ha? Sige, handang-handa ako ngayon. Hindi na kita papatulan, no? Wala rin naman mangyayari kahit na mag-aaway tayo, eh. Hindi ka pa rin niya gusto. Aba, sira ulo ko rin naman pala, no? Tumakbo ang lalaking si Impeng at tinakbuhan nito ang pinsan. Humabol naman kagad si Amboy. Naiwang mag-isa si Robin doon habang nagtataka. Hindi niya maintindihan kung bakit walang naaalala ang kanyang dalawang kasama. Habang siya, buong buo pa sa utak niya ang lahat. Mula sa pagdating nila sa gubat ng dangal hanggang sa makita nila ang batang si Damos. Anong nangyari sa kanila? Bakit wala silang maalala? Bakit ako lang ang nakakaalala ng lahat? Umuwi na lamang ng bahay ang binatang si Robin. Gulong-gulo ang utak niya. Ni hindi na nga niya rin napansin ang kanyang lolo. Ang tanging nasa isip lang niya ay kung ano ba talaga ang nangyari sa gubat ng dangal. Kinabukasan, hanggang sa magkaharap na sila ng kanyang lolo sa hapagkainan, hindi pa rin yun mawala-wala sa kanyang isipan. Napansin naman ni Mang Taning na para siyang balisa. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Bakit mo kayatang wala ka sa wisyo ngayong araw, ah? Ho? Nakatulog naman ho ako na maayos.
Ay, ano nga problema? Wala naman ho. Wala naman. Kilala kita, Robin. Hindi ka makakapagsinungaling sa akin, no? Si Impeng at Amboy kasi, nag-aaway dahil sa isang babae. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanila para magkaayos sila. Napakabait mo naman kaibigan kung sila ang inaalala mo. Pero tungkol sa problema nila, abay mahirap yan. Bakit ho? Naranasan nyo na rin bang makipag-away sa pinsan nyo dahil lang sa isang babae? Hindi pinsan. Yung isa mong lolo, si Erning. Abay, nagsuntukan kami ng ilang ulit nun dahil lang sa isang babae. Alam mo kung anong ending? Pareho kaming hindi pinili ng babae. Sinong lugi? Di kami magkapatid. Kasi nasira lang yung samahan namin habang yung babae nakahanap na ng ibang lalaki. Parang pinag-away lang pala kayo ng babae. Kaya nga yung sinasabi mo, baka mamaya hindi naman talaga sila gusto ng babae. Gusto lang talaga silang makita na nag-aaway. Kung sa bagay, hindi ko rin naman kilala si Elene. Baka nga mamaya may ganun siyang ugali. Basta ikaw ha, kapag nalaman mo yung babaeng nagugustuhan mo gusto din ng pinsan o kaibigan mo, X na yan. Hayaan mo na. Kasi ang mga ganong klase ng babae, yung nagpapaligaw sa dalawang magkadugo, sisirain lang niya ng samahan ninyo. Ay sige na, kumain ka na. Malamig na yung pagkain mo. Napatango na lamang si Robin. Pero ang totoo, hindi naman talaga yun ang iniisip niya. Nababagabag pa rin siya sa mga nangyari sa gubat ng dangal. Nung araw na yon, umalis ng bahay ang binata. Kinailangan niya kasing magmasahe para kahit na papaano ay may pangdagdag siya sa gastusin sa bahay. Dahil sa husay niyang magmasahe, marami siyang nagiging customer. Kadalasan, mga matatandang gustong-gustong makita ang kanyang abs. Gamit ang kanyang dipindot na cellphone, kinontak siya ng isang matandang babae mula sa bayan. Malaki-laki din ang ibinabayad nito sa kanya. Sinamahan na rin kasi niya ng pagpapakyut habang nagmamasahe. Bandang hapon, tapos na siya sa mga kliyente niya. Nakakapagod pero kahit na papaano, masaya siya dahil malaki-laki rin naman ang kanyang kinita. Nakakainis ah. Bakit ang daming tao ngayon? Hirap na namang sumakay nito. Habang naghihintay sa gilid ng kalsada, nakita niya ang pamilyar na mukha ng dalawang babae. Hindi siya maaaring magkamali. Ang dalawang babaeng yon ay nakita niya mismo sa gubat ng dangal. Sinundan niya ang dalawang babae na yon. Sa kakasunod niya, hindi na niya namalaya na nasa parting tahimik na sila. Sa parting wala nang gaanong taong dumaraan. Nasaan na yung dalawa? Bigla na lamang siyang kinabahan nang maramdaman niyang may matulis na bagay nang nakatutok sa kanyang tagiliran. Kasunod nito ay ang tinig na nagbabanta. Subukan mong gumalaw. Babaw nito sa tagiliran mo. Hindi naman ako masamang tao. Wala akong gagawing masama sa inyo. Kung ganon, bakit mo kami sinusundan? Ano kailangan mo sa amin? May gusto lang sana akong itanong. Anong itatanong mo? Kapag hindi ko yan nagustuhan, pasensyaan na lang tayo. Bakit yung dalawang kaibigan ko walang maalala? Pero ako, malino sa alaala ko ang lahat. Kayong dalawa, naroon din kayo sa gubat ng dangal. Nang sabihin yun ni Robin, marahang ibinaba ng babae ang patalin. Humarap naman ng binata. Nakita niyang tila nagtataka rin ang babaeng si Belen. Pati na rin ang kasama nitong si Neneng. Nakikilala mo kami? Oo, nakikilala ko kayo. Kaya nga ako nasunod sa inyo eh. Teka, ano bang ginawa niyo sa dalawang kaibigan ko? Bakit hindi nila maalala na nanggaling kami sa gubat ng dangal? Anong ginawa niyo sa kanila? Hindi ko alam kung anong meron sa'yo. Ngayon lang nangyaring hindi tumalabang gayuman ni Lola Rosa. Teka sandali. Ginayuma kami? Pambihira. Baka naman may inlove kaming lahat sa lola mo ha? Ibang gayuma yon. May iba't ibang uri ng gayuma. Ang ginamit sa inyo ni Lola ay pampawala lang ng alaala. Pero bakit hindi tumalab sa akin yon? Yun nga din ang inaalala ko eh. Bakit? Sino ka ba? Uy, baka mamaya kung anong gawin nyo sa akin ha. Pangkaraniwang tao lang ako na may simpleng pangarap.
Hindi ka ba aswang? Ako? Aswang? Hindi ah. Bakit naman ako magiging aswang? Hindi tumatalab sa mga aswang ang gayuma eh. Hindi ako aswang, no? Kahit na ipatest niyo pa ako, normal akong tao. Alam ko, ang hindi ko maintindihan, anong nangyari at hindi tumalab sa'yo? Ito ang unang pagkakataon na sumablay ang gayuma ni Lola eh. Eh ikaw, alam mo ba kung bakit hindi tumalab? Kanina ka pa hindi nagsasalita dyan eh. Eh hindi siya talaga makakapagsalita. Hindi rin siya nakakapagsalita. Eh di ba ganun din yung batang? Huwag ka maingay. Baka marinig ka ng mga aswang. Ay, oo nga pala. Pero, matanong lang, ano bang gagawin ng mga aswang dun kay Damus? Hindi ko sasagutin ang tanong mo. Umuwi ka na sa inyo. Sasabihin ko kay Lola na hindi tumalab ang gayuma. Pupunta na lang kita sa baryo ninyo kapag kailangan kang ipatawag ni Lola. E paano kung ayaw kong pumunta ron? Eh di mayayari ka sa amin. Bakit? Anong klaseng tao ba kayo? Albularyo. Albularyo? Sino? Kayong tatlo? Yung lola mo at itong babaeng hindi nagsasalita? Oo, albularyo kami. Kaya huwag kang loloko-loko sa amin. Kasi kahit na anong oras, kayang-kaya kitang itumba. Sa sinabing yun ng babaeng si Belen, ay tila nakaramdam ng kaunting pangamba ang lalaking si Robin. Tiningnan niya ang kabuuan ng dalaga. Tindig pa lang nito, alam na niyang hindi na ito nagbibiro. Wala ka munang pagsasabihan ng kahit na sino tungkol sa mga nalalaman mo, ha? Tandaan mo sinabi ni Lola, kapag may alam ka, delikado ang buhay mo. Dahil ba sa mga aswang? Tumango na lamang ang babaeng si Belen. Naglakad na rin palayo ang dalawang babae. Habang si Robin, naiwan pang nakatayo roon. Kinakabahan. Nangangamba para sa kanyang kaligtasan. Kahit na wala pa naman siyang nakikitang aswang, pakiramdam niya ay lumiliit ang kanyang mundo. Huminga siya ng malalim. Inisip na lamang niya na walang nangyari. Pero sa kaloob-looban niya, hiniling niya na sana nabura na lang din ang kanyang alaala. Kinagabihan. Lo, nandito na po ako. Lo? Pambihira. Wala pa pala. Inilapag na lamang niya sa lamesa ang mga pinamiling pagkain. Maya-maya pa, siya na mismo ang nagluto ng kanilang hapunan. Natapos na lang niya ang lahat ng ginagawa, pero wala pa rin ang kanyang lolo. Kaya minabuti na lamang muna niyang lumabas at puntahan ng lalaking si Impeng. Kakamustahin niya ito tungkol sa kanila ng pinsan niyang si Amboy. Wala akong pera. Hindi ako dapat mong hingan. Hingan mo yung mga politiko mayayaman, no? Sila ang may pera kasi puro kurakot. Isang lalaki kasi ang sumusunod sa kanyang paglalakad. Hindi naman madungis ang lalaki, pero ang suot nito ay kagaya ng mga suot ng mga pulubing namamalimos sa bayan. Kaya inakala niya ay kasama nito ang mga pulubing yun. Ang kulit mo. Sinabi nang wag mo akong sundan eh. Wala akong dalang pera dito, no? Binilisan na lamang ni Robin ang kanyang paglalakad. Paglingon niya sa kanyang likuran, laking pagtataka niya nang hindi na niya yun nakita. Bigla na lamang nawala na parang bula. Napaisip ang lalaki. Natawa na lamang siya nang akalain niyang multo ang lalaking yun. Simping ang bantay sa tindahan na makarating na rin siya roon. O pre, anong meron at narito ka? Kung makatanong ka, parang hindi ako nagpupunta dito nang walang kailangan ah. Baka nakakalimutan mo ah. Ikaw ang may utang sa akin. Ito naman, masyadong seryoso. Nandito lang ako para tanungin ka kung kumusta na kayo ni Amboy. Ayun, galit pa rin siya sa akin. Ayaw pa rin niyang tanggapin na hindi siya ang gusto ni Elena. Ano bang sabi sa iyo ni Elena? Ang huling sabi niya sa akin nung magkausap kami kahapon, gusto niya raw ako at ako ang pipiliin niya. Pero kanina nung puntahan ko siya sa kanila, hindi ko naman siya nakausap. Sabi ng mga kapatid niya, hindi pa raw umuwi. Hanggang ngayon, wala pa rin sa kanila. Walang balita. Nag-aalala na nga ako eh. Pre, payong kaibigan lang ah. Huwag mong hayaang masirang samahan niyo ni Amboy para lang sa isang babae. Anong samaan? Mga bata pa lang kami, hindi na kami magkasundo nun, no? Kahit pa, magkadugo pa rin kayong dalawa. Maiba na lang tayo ng usapan. Nakakainis lang yan eh. Pero pre, ano bang ginagawa natin sa ilog kagabi nung magising tayo? Hindi ko talaga maalala kung ano nangyari.
Ha? Hindi mo maalala? Paano? Puro ka kasi alak. Ang lakas-lakas niyong uminom dalawa ni Amboy. Ha? Nag-inom tayo ron? Kasama si Amboy? Oo. Buwang ka ba? Di ba kayo nga ang nagyaya? Ang sabi niyo kasi, mag-uusap lang kayo ng maayos tungkol kay Elena. Pero, naparami yata yung inom natin eh. Dahil humaba ng humaba usapan niyo. At sa ilog pa talaga tayo nag-inom? Sabi kasi ni Amboy, sa ilog maganda. Hindi ko naman inakala na bala kanyang lunurin. Buti hindi natuloy. Napapailing na lamang ang lalaking si Impeng. Dahil kahit na anong gawin nito ay wala pa rin itong maalala. Nakahinga naman na maluwag si Robin nang mapansin niyang naniniwala ang kaibigan sa kanya. Hindi kasi niya pwedeng sabihin kung anuman ang mga nalalaman niya. Natapos ang kanilang pag-uusap ng walang pagdududa si Impeng. Naisipan na lamang niyang umuwi sa kanila. Saktong pagdating niya ay kararating lang din ng kanyang lolo na si Taning. Oh, siya ka galing. Kay Imping po, may pinag-usapan lang kami. Kanina ka pa nakauwi? Medyo kani-kanina lang. Kumusta ka naman? Marami akong namasahe ngayon. Kaya medyo may ambag ako sa gastusin natin dito sa bahay. Abay, ayos yan. Teka. Ano nga pala, mamayang mga 11:00, aalis ako ha? Aalis? Bakit to? Wala ka bang pasok bukas? Day off ko eh. Saan ka ba pupunta mamaya? Mukhang may magandang lakad ka ngayon Kahit gabi lalarga ka? Sa gubat ng dangal. Nang marinig ni Robin ang sinabing yun ng kanyang lolo, agad siyang nakaramdam ng pag-aalala para sa matandang lalaki. Naalala niya kasi ang sinabi ni Aling Rosa sa kanila na ang mga taong naghahangad ng mga bagay na para sa sarili, hindi na nakakalabas ng gubat ng dangal. Ho? Ano naman ang gagawin niyo sa gubat ng dangal? Di ano pa. Hahanap ng pwedeng maibenta. Ang sabi kasi nila meron daw doon mga mamahaling bato. At meron di daw doon batang nagdadala ng swerte. Kapag nakuha namin yung bata, baka swertehin tong buong baryo natin. Lo, hindi kita maintindihan Ayos naman ang trabaho mo. Kumikita ka naman ng malaki. Nabibili mo naman ang gusto mo. Pero bakit kailangan mo pang sumali sa kanila? Bakit kailangan mong umasa dun sa swerte na dala ng bata? Nawala ang malapad ng ngiti na matandang si Taning. Tila hindi nito nagustuhan ang sinabi ni Robin. Si Robin naman, seryoso lang din. Wala siyang balak bawiin ng kanyang sinabi dahil alam niyang tama lang yon. Buryong-buryong na ako sa buhay ko Paulit-ulit na lang ang ginagawa ko sa araw-araw. Nagsasawa na ako. Kailangan ko naman ng ibang pagkakaabalahan. Pero Lo, alam niyo naman na delikado magpunta sa gubat ng dangal, di ba? Tapos, isusugal niyo ang buhay niyo ron? May mga tao nga hindi nakabalik pagpasok nila doon. Pero wala namang nakapagpatunay na dahil doon mismo sa gubat. Hinala kasi ng iba, baka kasi mga nadukot sila ng mga rebelde. Ang chismis kasi dyan, sa halip na sa gubat ng dangal lang sila pumunta, lumayo pa sila. Kaya yon, hindi na sila nakabalik. Lo, delikado. Huwag ka nang sumama sa kanila. Robin, matanda na ako. Gusto ko naman na bago man lang ako mawala sa mundong ito may nagawa akong kakaiba sa buhay ko. Hindi mo ako maintindihan kasi bata mo pa Ang dami mong pang pwedeng gawin. Kami, matatanda na. Wala. Kaya, hayaan mo na lang ako. Ipagdasal mo na lang na sana walang mangyaring masama sa amin. Hindi na lamang nagsalita pa ang lalaking si Robin. Ayaw naman din kasi niyang magkaroon pa sila ng pagtatalo ng kanyang lolo. Kilala niya ang matanda. Kapag meron itong gawin, kapag meron itong gustong gawin, kahit na sinong kumontra ay wala ring magagawa. Makatapos kumain, nagtungo na lamang ang lalaki sa kanyang silid. Nakatitig lang siya sa kisame. Iniisip pa rin niya ang mga nangyayari. Lalong-lalo na ang mga sinabi ni Belen at ng matandang si Rosa. Biglang pumasok sa isipan niya ang aswang. Napapaisip siya kung ano nga bang papel ng mga aswang sa buhay ng batang si Damus. Kalaunan, nakaidlip na ang binata. Pero
Nagising siya nang biglang pumasok sa kanyang panaginip ang mababangis na aswang. Sa kanyang panaginip, hinahabol siya ng mga yon. Pinagbabantaan. Gusto siyang lapain at paslangin. Buong akala ng binata, hindi na siya makakabalik pa sa realidad mula sa bangungot na yon. Pambirang buhay to. Ngayon pa talaga ako binangungot. Bakit kaya bigla na lang pumasok ang mga aswang na yun sa panaginip ko? Napalingon siya sa bintana. Malakas na naman ang ulan. Dinampot niya agad ang cellphone na di-keypad. Nagbasa siya ng unang mensahe mula kay Impeng. Napabangon siya. Nawala ang kanyang antok. Hindi makapaniwala sa nabasa. Agad siyang tumakbo. Ano nangyari sa'yo? Bakit parang natataranta ka? Dumamba rito si Impeng kanina? Oo, hinahanap ka. Ang sabi ko tulog ka pa. Mga alas 6 siguro yon. Anong oras na po ba? Alas 10. Tanghali na. Mukha lang hindi kasi ang lakas nga ng ulan. Bakit ba? Naalala mo yung pinag-aawayang babae ni Impeng at Amboy? Oo, bakit? Patay na yun. Ha? Patay na? Bakit? Anong nangyari? Sabi sa text ni Impeng, natagpuan daw si Elena sa may ilog na wala ng buhay. Maraming sugat sa katawan at butas daw yung bandang leeg. Ang chismis pa nga raw sinipsip daw yung dugo niya. Kasi putlang-putla at payat si Elena nang matagpuan Sino naman kaya ang gagawa ng ganon? Hindi ko alam. Kaya kailangan ko makausap si Impeng. Baka marami siyang maikwento sa akin. Teka, sandali. Bakit parang concern na concern ka sa nangyari? May gusto ka rin ba doon sa babae? Pambihira naman kayo, Lo. Siyempre nag-aalala ako doon kay Impeng. Baka mamaya kung anong gawin sa sarili niya. Gusto niya rin kasi si Elena Baka hindi niya kayanin yung nangyari. Kung sa bagay. O sige, kunin mo yung malaking payong. Puntahan mo yung kaibigan mo. Hindi na nagsayang ng oras ang binatang si Robin. Nagmamadali siyang tumungo sa tindahan ng binata. Pero nang dumating siya roon, ay tanging magulang lamang ni Impeng ang kanyang inabutan. Lumabas daw ng bahay ang lalaki at hindi pa nakakabalik mula nung alas 8. Naglalakad na siya pabalik ng kanilang bahay. Basang-basa na rin siya ng ulan dahil malakas din ang hangin. Nakasalubong niya ang lalaking si Impeng. Nasa maayos na kaisipan pa naman, pero bakas na bakas sa mukha ang takot. Sumiling na muna sila sa waiting shed. Kanina pa kita hinahanap, pre, pero hindi kita makita. Saan ka ba nagpunta? Ba nangyari? Nabasa ko yung message mo, pre. Wala na si Elena Pinatay na siya, pre. Aswang ang pumatay sa kanya. Ha? Aswang? Sigurado ka ba? Paano mo naman nasabi na aswang yun? Kagabi, tinawagan niya ako. Ang sabi niya, may sumusunod daw sa kanyang lalaki. Sabi niya, hold upper. Pero bigla na lang niyang sinabi na halimaw daw yung muka. Tapos, aswang daw. Ayun, naputol na yung usapan namin nang mabasa na ng ulan yung cellphone niya. Hindi ko na siya naririnig Tapos, kaninang umaga, doon ko na nabalitaan na wala na siya. Nasabi niya ba sa'yo kung anong itsura ng lalaki nung hindi pa nagpapalit ng anyo? Yung itsura o muka, hindi niya nasabi. Ang sabi niya lang sa akin, yung suit daw ng lalaki, parang kagaya ng suit ng mga palaboy o pulubi sa bayan. Ha? Teka, naalala ni Robin ang lalaking sunod ng sunod sa kanya. Malakas ang kutob niya na ang sinasabi ni Impeng ay ang lalaki rin na yun. Pero hindi na muna niya yun sinabi sa kanyang kaibigan. Nagpaalam na muna siya rito. Balak niyang pumunta sa gubat ng dangal. Pero bago yun, umuwi muna siya sa kanila para mananghalian. Anong nangyari? Elo, totoo, wala na yung Elena. Inaswang daw, sabi ni Impeng. Ano? Inaswang baka mo? Yun daw yung usap-usapan ng pamilya ni Elena Pero may iba tayo, Lo. Kumusta pala yung lakad nyo kagabi? Di naman natuloy Umulan kasi ng malakas. Tapos, yung iba pa naming makakasama, mga lasing. Kaya, sa Sabado na lang daw. Mabuti naman. Mabuti naman? Wala. Kumain na lang kayo dyan, Lo. Pagkatapos ng pananghalian,
Lumabas siya ng bahay dala ang payong na sukong-suko sa lakas ng hangin. Pero kahit na masama ang panahon, hindi nagpapigil si Robin. Kailangan niya makausap sila Belen at Aling Rosa. Kailangan niyang maipaalam ang nangyari kay Elena. Ilang sandali lang ay narating na rin niya ang gubat ng dangal. Wala na siyang pangamba nang pumasok siya roon. Mula kasi nang malaman niyang hindi naman masasamang tao ang mga naroroon, malakas ang kanyang loob na magpunta. Sa parteng kinatatayuan ni Robin ay wala ng ulan. Pero kakaibang lamig naman ang kanyang nararamdaman. Aling Rosa? Belen? Nasaan kayo? Kailangan ko kayo makausap. Aling Rosa! Belen! Damos! Batang Engkanto! Wala pang 5 minuto, lumabas na rin na matandang si Aling Rosa at ang 2 babae na si Belen at Neneng. Iho, ano kailangan mo at bakit ka narito? Ang balita ko hindi ka daw tinablan ng gayuma ko. Ayun! Buti na lang nagpakita kayo kaagad. Aling Rosa, hindi ako nagpunta dito para sa gayuman nyo. Nandito ako para ipaalam na may pinatay na tao yung aswang sa lugar namin. Ang aswang? May pinatay sa lugar ninyo? Sigurado ka bang aswang ang totoong pumaslang sa sinasabi mo? Opo, yun ang sinasabi ng halos karamihan eh. Lola, tingin ko, pinakawalan na ni Odario yung mga bata niya. Baka nagsisimula na siyang gumawa ng hakbang para mapilitan tayong ibigay si Damos sa kanya. Teka, ano ba kasi kinalaman ni Damos sa mga aswang? Si Damos ay hindi lang batang engkanto. Siya ay may dugong aswang din. Anak siya ng isang engkantong babae at ng isang aswang na lalaki. Si Odario, ang sinaunang aswang. Sinasabi niyo bang gagamitin ng aswang yung anak niya kasi may kakaiba talaga sa batang si Damos? May kakaibang kapangyarihan si Damos. Kapangyarihan na hindi niya kayang gamitin dahil maaari niya itong ikamatay. Ang kapangyarihang iyon ang gustong makuha ng kanyang ama. Para lahat ng albularyo sa probinsyang ito, mas madali na lang niyang mapapatay. Teka ho, napapansin ko lang bakit parang hindi kayo nagdadalawang isip na sabihin sa akin ng mga ito? Bakit parang ang taas na ng tiwala niyo? Biglang sumenyas ang babaeng pipi na si Neneng habang nakangiti sa kanya. Nagsalubong naman ang kilay ni Robin. Wala siyang naintindihan bukod sa pagturo nito sa kanya. Ano daw ang sinasabi niya? Ang sabi niya, meron kang mahalagang papel sa mga nangyayaring ito. Ha? Anong klaseng papel? Papel di ahensya? Bond paper, Manila paper, kartolina, 1-roll sheet of paper o half sheet? Ano? Pinagsasabi mo. Ngayon ko lang napagtanto kung bakit hindi tumalab sa iyo ang gayuma ko. Ito ay dahil pinigilan ni Damos na umepekto sa iyo yon. Bakit? Bakit niya naman gagawin yon? Dahil ikaw ang nakikita niyang maaaring gumamit ng kanyang kapangyarihan. Ho? Ikaw ang lalaban sa mga aswang gamit ang kapangyarihan na tinataglay ni Damos. Teka sandali lang. Anong ako? Simpleng tao lang ho ako. Wala sa isip ko yung sinasabi niyo, no? Hindi pa nga ako nakakakita talaga ng aktual na aswang eh. At isa pa, kaya ako lang naman pinapaalam sa inyo kasi gusto ko lang din naman humingi ng tulong sa inyo. Na baka meron kayong magawa para mapuksa yung pumatay dun sa babae. Una pa lang, trabaho na talaga namin ang kalabanin ng mga aswang. Pero hindi kami sasapat kung si Odario na ang makakaharap namin. Kaya naman, ngayong nakahanap na si Damos ng taong mapagkakatiwalaan niya, mas malaki na ang tsansa na matalo ang mga aswang. Naku, pambira naman buhay to. Parang nitong nakaraan lang nagmamasahe lang ako. Ngayon, makakaroon ako ng kapangyarihan. Wow ha! Ikaw ang liwanag. Ay, anak ng kabayo! Nagulat siya sa biglang paglitaw ng batang si Damos sa gilid niya. Kahit sila Aling Rosa ay nagtataka rin. Nakilala kasi nila ang batang yon na hindi nakakapagsalita. Lumapit agad si Aling Rosa kay Damos. Damos, nakakapagsalita ka na? Opo, Lola. Natutunan ko lang pong magsalita kanina. Ayos yan Ang bilis mo palang matuto. Mula nang ipinanganak ako, hindi na ako nakakapagsalita. Ngayon lang po ako natuto, kaya papaanong mabilis? Ay, oo nga naman. Mabuti naman at nakakapagsalita ka na. Mas makakausap ka na namin ng maayos.
Damos, pwede bang sabihin mo sa amin kung ano ang mga naiisip mo tungkol sa panganib na dala ng mga aswang at ng iyong ama? Nalalapit na po ang kanilang panggugulo sa mga tao. Gagamitin niya ang mga inosente para sumama ako sa kanya. Pero bago niya magawa yun, nais kong unahan ng mga mangyayari. Kuya Robin, tulungan mo po ako. Tulungan mo akong hindi mapunta sa tatay ko. Tulungan niyo ako maprotektahan hindi lamang ang sarili ko, pati na rin ang mga taong walang kamalay-malay. Aling Rosa, sigurado ba kayong bata to? Bakit ganito magsalita to? Parang mas matanda pa sa lolo ko eh. Kuya Robin, kapag hindi mo ako tinulungan, marami ang mapapahamak. At nangungonsensya ka pa talaga. Ikaw lang ang may busilak na puso ang karapat-dapat na gumamit ng kapangyarihan ko. Bakit hindi na lang yung kaibigan ko? O kaya yung ginamot mo, si Amboy? Robin, ang mga pinipili ni Damos ay mga taong walang galit sa puso. Sa ngayon, alam mong may puot sa kalooban ng kaibigan mo dahil sa pagkawala ng babaeng minamahal niya. Ganon din naman ang isa pang lalaki na karibal niya naman. Pero, ano ba kasing alam ko sa ganito? Wala. Baka mas lalo lang silang mapahamak dahil sa akin. Gagabayan ka ng kapangyarihan ko. Ang tanong, gusto mo po ba? Teka, sandali lang ah. Hayaan niyo muna ako mag-isip ah. Huwag niyo naman akong pinipressure. Damos, hayaan na muna natin siyang pag-isipan ng maigi ang sinasabi natin. Mas mainam na ang taong gagamit ng iyong kapangyarihan ay buo ang loob at gusto niya ang ginagawa niya. Sige ho. Uuwi na po muna ako sa amin. Pasensya na pero hindi ako makakasagot sa tanong nyo ngayon eh. Robin, bumalik ka kagad kapag nakapagdesisyon ka na ha? Tumango na lamang ang lalaking si Robin. Balisa siya na makabalik siya sa kanila. Pagkatapos magbanlaw, nakatulala na naman siya sa malayo. Parang lumulutang ang kanyang utak. Naiisip pa rin niya ang mga sinabi sa kanya ng batang si Damos. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. May parte sa kanyang utak na parang gusto niyang patusin ang sinasabi ng bata. Pero may malaking parte din ng kanyang utak na nag-aalangan at nag-aalala. Iiling-iling siya na parang nababaliw na. Hindi pa rin ito makapaniwala na nangyayari ang lahat ng yon. Hoy, kanina pa kita tinatawag. Hindi mo pa ako naririnig? Ho? Ano po ba sabi niyo? Ang sabi ko, saan mo nilagay yung payong? Gagamitin ko kasi lalabas ako mamaya. Wala na ho yung payong eh. Nasira na hulo, kaya tinapon ko na. Ay, pambihira. Kabibili ko lang nung nakaraang taon yun ah. Ho? Nakarang taon pa ho yun, Lo. Ano naman ba kasi iniisip mo? Para kang sabog eh. Mami ka nga, nag-a-addict ka na ba? Para ka naman sira ulo, Lo. Bakit naman ako? Aray! Makabatok naman kayo. Anong parang sira ulo ka dyan? Yung bibig mo ha? Nag-aalala lang ako sa iyo eh. Nung nakaraan pa kita napapansin na laging malalim yung iniisip mo. Wala ho tulo. Wala. Mukha ka kayang sabog. Kung iba makakakita sa iyo, iisipin na gumagamit ka na lang kung anong bato dyan. Umayos-ayos ka nga. Teka Lo, anong gagawin nyo kapag merong engkanto na nag-alok sa inyo na bibigyan kayo ng kapangyarihan, pero ang kapalit nun kakalabanin nyo yung masasamang elemento? Yan! Yan ang sintomas ng pagiging sabog! Kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Lo, hindi ako sabog. To naman ayaw magseryoso eh. Seryoso ako, Lo. Seryoso ba yung ganyan? Engkanto? Magbibigay ng kapangyarihan? Walang ganyang engkanto, no? Pambihira ka. Ang mga engkanto nga, kapag nasabi mo lang yung tirahan nila palalakihin nila yung pototoy mo Tapos sasabihin mo, bibigyan ka pa ng kapangyarihan. Buwang ka ba? Ay nako, diyan ka na nga. Oy, Lo, saan ka pupunta? Wala kayong payong. Tignan mo, sabog ka talaga. Kanina ko pa hawak tong kapote Ay nako, iba na yan ha. Tigil-tigilan mo na yan, Robin, sinasabi ko sa'yo. Naglakad na palabas ng bakuran nila ang kanyang lolo.
Hindi malaman ni Robin kung matatawa siya o maiinis. Pero sa kabilang banda, hindi rin naman niya masisisi ang matanda. Sa kinikilos niya, kapansin-pansin talaga na wala siya sa sarili. Makalipas ang ilang oras, nanatili lamang siya sa kanyang silid. Pabalik-balik ang tingin niya sa kanyang dikibad na cellphone. Walang text mula kay Impeng. Nag-aalala na siya sa kaibigan niya. Pakiramdam niya kasi mabigat ang kalooban nito. Ay nako, pambihira naman. Mas lumakas pa talaga ulan na to. Kung kailan naman Umiiyak ang kalangitan. Ay, putik! Ano bang ginagawa mo rito? Paano ka nakarating dito? Nadalaw ka. Paano ka nakapasok dito? Saan ka dumaan? Hindi na mahalaga kung saan ako dumaan. Isipin mo na lang na hindi ako pangkaraniwang bata. Hindi ka talaga pangkaraniwan. Kung magsalita ka pa lang para kababata mo na si Jose Rizal Bakit ka nga nandito? Gusto ko lang umalis pansamantala sa gubat ng dangal. Gusto ko malaman kung anong kalagayan mo. Hoy, bakit? Nasa pa nga ni ba buhay ko? Sa ngayon, hindi pa. Wala pang alam ang mga aswang na ikaw ang gusto kong gumamit ng kapangyarihan ko kontra sa kanila Ha? Curious lang ako Ano bang klaseng kapangyarihan ba yung sinasabi mo? Kapangyarihan ng kamalayan, ng katapangan at ng kahusayan. Wow Ako pa talagang aalam kung anong ibig sabihin ng mga yan. Kung gusto mong malaman, kailangan mong pumayag sa inaalok ko sa'yo. Aba, ayos ka rin Nagugutom ako. May pagkain ba kayo dito? Bakit? Hindi ka ba pinapakain nila Aling Rosa? Diyos ko naman Nagsasawa na ako sa prutas Prutas lang ang kinakain mo? Nagugutom ako. Oo, huwag ka lumabas. Baka makita ka ni Lolo, pauwi na yun Nagugutom na ako Pahingin pagkain. Oo na. Sige na, dito ka lang. Kukuhaan kita sa baba. Huwag kang alis dito Huwag kang lalabas ng pintong yan, naintindihan mo? Sige po, naintindihan ko. Kabadong-kabado si Robin ng mga sandaling yon. Naalala niya kasi na isa ang kanyang lolo sa nagnanais na makuha ang batang may kakaibang mata. Sakaling makita ito ni Mang Taning sa loob ng bahay nila, makakandal leche-leche ang buhay ng binata. Maya-maya, bumukas bigla ang pinto. Ay, putik! Sino kasama mo sa loob? Ha? Wala Sino kasama sinasabi nyo? Ay, teka. Akala ko ba mamaya ka pa uuwi? Narinig ko na nagsasalita ka May kinakausap ka ba? Sabi mo pa nga, kukuha ka ng pagkain para sa kanya Sino yung tinatago mo dyan, ha? Ano naman? Kayo yata ang sabog Wala akong kinakausap mag-isa lang ako sa kwarto ko. Uy, lo naman! Binuksan ng mas malawak ni Mang Taning ang kanyang kwarto. Pero biglang nawala ang batang si Damos. Sinilupan ni Mang Taning ang ilalim ng kama, pero wala na itong nakitang tao. Tingnan mo na. Wala kang nakita, di ba? Wala akong kasama rito. Yun na nga kinababahala ko Wala kang kasama rito, ibig sabihin nagsasalita ka na mag-isa. Nababaliw ka na ba? Wala nga akong kinakausap kanina. Di rin ako nagsasalita. Kumakanta lang ako. Ano bang tengang meron kayo? Hoy, wag mo akong niloloko ha. Narinig kong may kinakausap ka kanina, hindi yung guni-guni. Mami ka nga sa akin. Uminom ka na naman ba ng sleeping pills kagabi kasi di ka makatulog? Ha? Oo hirap ako makatulog Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pinagbabawalan na kitang uminom niya kasi di na siya akma sa edad nyo Paano kung hindi na kayo magising? Tingnan mo nangyayari ngayon. Iba ang side effect Nakakarinig ka ng mga bagay na hindi naririnig ng normal na tao. Ngayon ako ang baliw. Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, yung side effect ng iniinom mo parang nakakarinig o nakakakita ka ng mga hindi naman dapat. Ano bang tawag sa ganun? Basta, dahil lang talaga sa iniinom ko kaya ako nakakarinig ng ganon. Oo naman, Lo. Di ba sinabihan ka na nga rin ng doktor nung nakaraang buwan pa? At pareho kami ng sinabi, di ba? Tumango-tango ang matanda. Mukha naman itong naniwala kaya kahit na papaano ay nakahinga na rin ng maluwag ang binata. Buong akala niya ay makikita na ng kanyang lolo si Damos.
Laking pasalamat niya nang umayon sa kanya ang sitwasyon. Hindi ko na pala dapat iniinom yun no? Ay, siya nga pala. Nakita ko kanina yung babaeng si Elena. Yung nililigawan ng magpinsan. Dumating na kanina. Nakakabaong na eh. Nako, kawawa. Basang-basa ng ulan yung kabaong. Yung mga nagbubuhat kasi hindi marurunong eh. Di man lang pinayungan. Pupunta ako ron sa unang lamay. Nandun ang mga kumpare ko eh. Inaanak daw nila si Elena. Nako, kawawa naman si Elena. Aswang araw yung pumatay sa kanya. Kaya ikaw ha, mag-iingat ka. Baka mamaya ay mabiktima ka rin. Paano? Dito na muna ako sa kwarto ko. Magpapahinga lang ako. Baga pa, pasok ko bukas eh. Sige po, Lo. Yung sinasabi ko ha, huwag na kayong iinom ng sleeping pills. Baka kapag nagising ka na si San Pedro na yung kalaban mo sa sabong. Sira ulo! Nang makababa na ng hagdan ng kanyang lolo, muli siyang bumalik sa kanyang silid. Wala na ang batang si Damos. Hindi niya alam kung paanong nakaalis ang batang yon. Pero pinagpalagay na lamang niya na kasama yon sa pagiging engkanto ng bata. Kinabukasan ng gabi, tumigil na rin ang malakas na ulan. Paambon-ambon na lang nang pinuntahan niya si Impeng. Sabay silang makikilamay sa unang burol ng dalagang si Elena. O ano, ayos ka lang ba talaga? Oo, ayos lang ako. Tanggap ko naman ng wala na si Elena eh. Pero galit pa rin ako sa mga aswang na gumawa sa kanya nun. Ay nako, kapag nakita ko yun, papatayin ko yun. O sige na, tara na pre. Teka, sandali lang. Puntahan natin si Amboy. Hindi ko pa nakikita lumalabas yun eh. Sigurado ako na nasaktan din yun sa nangyari. Ayos na ba kayong dalawa? Hindi pa. Pero palagay ko, kailangan niya na tayo ngayon. Yung pamilya niya, walang pakialam yun sa kanya eh. O sige, puntahan natin. Sabay nang naglakad ang dalawa. Ilang sandali lang ay narating na rin nila ang tirahan ng binatang si Amboy. Nakita nila si Amboy na nakaupo sa gilid ng bahay. Nakayuko. Tila wala sa sarili. Nilapitan nila ito. Marami itong nag-angat ng tingin. Pagkakita nito sa kanila, bigla na lamang itong umiyak. O pre, Amboy, kalma. Kasalanan ko lahat eh. Kasalanan ko kung bakit siya nawala eh. Wala akong kwenta. Ano bang sinasabi mo? Paano mo naging kasalanan? Bakit? Ikaw ba yung aswang? Kung nagkaroon lang ako ng lakas ng loob na iligtas siya, nandito ba sana siya? Hindi sana siya napatay ng aswang. Oo, nandun ako. Nakita ko sa ginahabol ng lalaki. Sinundan ko sila eh. Pero nung makita ko yung mukha ng lalaking yun, hindi ako nakagalaw. Wala akong nagawa. Hindi ko na nailigtas si Elena. Nanigas ako sa kinatatayuan ko eh. Habang papalayo sila. Wala akong kwenta. Napakaduwag ko. Wala akong karapatan na mahalin siya. Wala akong kwenta. Dapat lang to sa akin. Ito pa. Uy. Huwag mo saktan ang sarili mo. Tigilan mo yan. Uy, Amboy. Bitiwan mo yung bato na yan ha. Bigyan mo sa akin yan. Para kang gago ah. Pupukpukin ko na lang tong ulo ko para makalimutan ko na tong lahat ng ito. Papatayin ako ng konsyensya ko eh. Huwag niyo na akong pigilan. Hoy, makinig ka. Walang naninisi sa'yo, no? Hindi mo kasalanan yun. Kung meron mang dapat sisihin dito, yung aswang yun, hindi ikaw. Pero wala akong ginawa eh. Ang hina ko. Nadala ako ng takot ko. Hindi mo kasalanan na gano'n ang tugon ng katawan mo sa nakita mo. Tao ka lang din eh. Nakakaramdam na matinding takot at pagkataranta. Kung di mo man siya nailigtas dahil hindi ka nakagalaw, hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo. Alam ni Elena na sinubukan mo siyang tulungan pero sadyang hindi umayon yung sitwasyon sa'yo, no? Pinagsasasampal ni Impeng na malakas ang mukha ni Amboy para matauhan ito. Inawat na lamang ito ni Robin nang mapansing nahilo ang binata. Nanlalaki mga mata ni Amboy dahil hindi ito makapaniwalang gagawin yun ni Impeng. Nakahawak pa ito sa pisngi. Tama na pre. Baka mamaya ito naman ang sumunod kay Elena sa lakas ng sampal mo eh. Amboy, maayos ka.
Tingin mo ba na matutuwa si Elena kapag nalaman niyang nakakaganito ka? Tatagan mo. Sa halip na nag-iiyak ka dyan. Bakit hindi ka nalang umisip ng paraan para maiganti natin si Elena? Sinasabi mo bang kakalabanin natin yung aswang na yun? Oo, yun lang naman ang paraan para mapatay ang aswang na yun eh. Gagawin ko lahat para mapatay ang aswang na yun at makaganti tayo para kay Elena. Impeng, sigurado ka ba nakakalabanin mo ang aswang? Walang dahilan para maduwag ako eh. Hindi ako papayag na hindi ko makuha ang hustisya para kay Elena. Ikaw, Amboy, sabi mo sa akin ngayon, sasama mo ba ako sa laban na to? Ha? Hindi ko alam. Hindi ko alam ang gagawin ko. Huwag mo ako tanungin ng ganyan, oh. Pre, hayaan mo muna si Amboy. Magulo pa utak niyan. Okay, sige. Pag-isipan mo na muna. Pero, sasama ka ba ngayon? Unang gabi ng burol ni Elena eh. Ayoko. Dito lang ako sa amin. Hindi ko kayang umarap sa kanya. O, di sige. Ikaw bahala. Pero, Amboy, wag kang gagawa ng hindi maganda lalo na sa sarili mo. Tatagan mo. Kukunin pa natin yung hustisya para sa babaeng mahal natin. Nang mapakalma na nila si Amboy, umalis na rin sila roon. Habang naglalakad sila, tumigil si Impeng. Tumingin ito ng seryoso kay Robin. Oh, bakit? Samahan mo ako. Di ba magkasama naman na tayo? Papunta tayo sa burol ni Elena. Samahan mo akong hanapin yung aswang na yun. Pre, seryoso ka ba talaga dyan? Delikado mga aswang, pre. Pwede mo ikamatay yun. Wala rin ako nagawa eh. Para din akong papatayin sa konsensya ko. Kaya pre, samahan mo ako. Mas magagawa ko to ng maayos kapag kasama kita eh. Ha? Hindi ko alam, pre. Pag-iisipan ko muna, ha? Akala ko ba sanggang dikit tayo? Bakit ka ba nagdadalawang isip? Pre, may mga pamilya tayo na pwedeng madamay. Hindi mo ba naiisip yon? Pero kung dumami ang mga aswang dito at mas marami pa silang mabiktima, tingin mo ba hindi rin sila madadamay? Pre, ang punto ko, may gawin man tayo o wala, kapag pamilya na natin ang pinunterya, ganun din. Mas maigi nang may gawin tayo kaysa tumunganga at mag-abang kung sino yung susunod na mamamatay. Hindi lang naman to tungkol kay Eleni. Tungkol na rin to sa kung paano natin poprotekta ng pamilya natin. Bakit parang alam mo na maraming aswang na pwedeng manggulo dito sa atin? Nakita ko lang sa panaginip ko. At yung panaginip ko, unti-unti na nangyayari. Kaya naniniwala ako na yung panaginip na yun isang babala at sinyalis. Na kung wala tayong gagawin, baka mamatay lang din lahat ng mahalagang tao sa atin. Hindi na nakapagsalita pa ang lalaking si Robin. Napagtanto niya na meron naman talagang punto ang sinasabi ni Impeng. Bagay na unti-unti nang nagtutulak sa kanya para isipin ang alok ng batang si Damos. Hanggang sa makarating na sila sa burol ni Elena ay nagtatalo pa rin ang kanyang utak kung tama bang pumayag na siya. Naguguluhan siya. Meron pa rin parte ng kanyang sarili na tila ba nag-aalangan sa tungkulin na ipapasan niya. Kanina ka pa hindi nagsasalita. Anong iniisip mo? Di yung sinasabi mo. Huwag mo na masyadong isipin yun, no? Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo eh. Basta ako, buo na loob ko. Kung ano man ang magagawa ko, gagawin ko. Tama naman yung mga sinabi mo, Imping eh. O edi, sasamahan mo na ako. Oo. Pero, patapusin na muna natin yung burol ni Elena. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Hindi mo ako iniiwan eh. Nag-akbayan na lamang ang dalawa. Makalipas ang ilang araw, sumapit na ang araw ng Sabado, ang araw na kung kailan ililibing na ang babaeng si Elena. Sa oras na ito, nasa katinuan na ang utak ni Amboy. Nahimasmasan na ito. Simping naman, hindi pa rin nawawala ang galit nito sa mga aswang. Habang si Robin handang-handa nang bumalik sa gubat ng dangal para tanggapin ang kapangyarihan na sinasabi ni Damos. Pagkatapos ng libing, tumungo na agad si Robin sa gubat ng dangal. Kinagabihan, 10:00 na ng gabi noon, kampante siyang walang nakasunod sa kanya kaya dire-diretso lang siya. Damos! Nasaan ka? Nandito na ako! Tinatanggap ko na yung sinasabi mo! Walang tumutugon sa kanya.
Kaya naglakad-lakad pa siya hanggang sa marating na nga niya ang bahay nila Aling Rosa. Inabutan niyang naroon na maglolola. May niluluto sa bakuran. Agad namang siyang lumapit. Aling Rosa, Belen, Neneng, nandito na ako. Nasaan si Damos? Mabuti naman at nakapagdesisyon ka na rin, Damos. Nandun siya sa loob, hinihintay ka. Maraming salamat, Robin. Gagawin ko to kasi gusto kong protektahan ng pamilya ko at para na rin kay Elena. Ano man ang dahilan mo, ang mahalaga, makakasama ka na naming lumaban. Sige na, pumasok ka na sa loob. Hinihintay ka na ni Damos. Pumasok siya sa bahay. Inabutan niya si Damos na nakaupo sa sahig. May nakalatag ng telang itim at may mga kandilang nakapalibot sa bata. Mabuti naman at naisip mo na rin kung ano ang tama, Kuya Robin. Kung tatawagin mo akong kuya, pwede ba gumamit ka na rin ng po at opo? Batang to. Muntik mo pa nga ako ipahamak nung nakaraan eh. Ano ba yung ginagawa mo? Sinisimulan ko na ang orasyon. Orasyon saan? Orasyon para sa pagpapasa ko ng kalahati ng kapangyarihan ko sa iyo. Bakit kalahati lang? Tumawad pa. Mamamatay ako kapag binigay ko sa iyo lahat eh. Bakit ba kasi hindi na lang din ikaw yung gumamit niyan? Ang kapangyarihan na meron ako ay minana ko pa sa aking ina. Ang kapangyarihan na pangontra sa aswang. May dugo kong aswang eh. Makaka-apekto rin sa akin yun. Po. Kaya pala. Naintindihan ko. Pero yung po, hindi yung sa uli nilalagay Maupo ka na. Sinunod ni Robin ang bata. May kung ano-anong binanggit si Damos. Naghawak kamay pa sila. Dito na nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Robin. Uminit ang buong katawan niya. Pero ang pakiramdam niya ay para siyang nakalutang. Sobrang gaan ng kanyang katawan. Ang dami rin niyang naririnig na hindi naman niya naiintindihan. Sa puntong ito, wala nang kaalam-alam si Robin sa kung ano ang nangyayari. Hindi niya rin namalayan na halos isang oras din pala silang magkahawak kamay ng bata. Nang dumilat siya, ay tagaktak ang kanyang pawis. Basang-basa ang katawan niya at hingal na hingal. Nakita niya si Damos na bitbit na ang babaeng si Neneng. Wala na itong malay. Ano nangyari sa batang yan? Normal lang na mawalan siya ng malay. Kalahati ng kapangyarihan niya ay nasa iyo na. Kailangan niya ng magpahinga. Naipasa na niya kagad sa akin? Ganun kabilis? Anong mabilis? Isang oras niyang ginawa yun, no? Wala ka lang talagang kamalay-malay. Robin, iho, sumunod ka sa akin. May gagawin tayo para makontrol mo ang lakas mo ng maayos. Tumayo ang binata, pero paglabas pa lang nila, bigla-bigla na lang sumenya si Neneng sa kanila. Kita ang pagkabahala sa reaksyon nito. Anong sinasabi niya? May mga pumasok na namang tao sa gubat na to. Di ikulong nyo. Walang malay si Damos. Siya lang ang may kakayahang maikulong pansamantala ang mga taong pumapasok. Saan niyo ba kinukulong? Sa isang kuweba. Neneng, kunin mo muna si Damos. Belen, puntahan mo ang mga tao. Kailangan mo silang pigilan. Hindi sila pwedeng makarating dito. Wala si Damos para iligaw sila. Sige, sasama na kita, Belen. Hindi na, ako na lang. Kailangan mo siya, Belen. Magsama kayong dalawa. Pero baka di niya pa makontrol ang lakas niya eh. Wala tayong pagpipilian. Kailangan niyo silang pigilan. Hindi nila pwedeng makuha si Damos. Hindi na nagsayang pa ng oras ang dalawa at umalis na rin sila ng bahay. Noong mga sandaling yon, bigla na lamang kinabahan ng lalaking si Robin. Kapag nagkataon kasi, yun ang unang pagkakataon na magagamit niya ang kapangyarihan. Hindi ba pwedeng kalabanan niyo na lang yung mga tao? Bakit kailangan niyo umiwas? Hindi kami pwedeng gumawa ng puwersa sa mga tao. Aswang lang ang kalaban namin. Kaya nga, inililigaw o ikinukulong lang ni Damos sa mga pumapasok sa gubat na ito. Napatigil sila nang makita ni Belen na nakatanggal na ang mga itak na nakatusok sa lupa. Napailing ito at nagsimulang mabahala. Bakit? Anong problema? May ritual ang mga itak na ito. Palibot sa buong gubat ng dangal. May mga nakatusok na ganito. Pinoprotektahan nito ang buong gubat.
Dahil dito, hindi makakalapit ang mga aswang kay Damos, lalo na ang ama niyang si Odario. Kasalanan to ng mga taong nakapasok dito. Sila lang ang nagtanggal nito. Ngayong nakatanggal na yan, ibig sabihin, Makakapasok sila ngayong gabi. potik na yan. Natigil ang kanilang usapan nang marinig na nila ang mga tao. Hindi sila umalis sa kinalalagyan nila. Hanggang sa makita na nila ang tatlong matanda na pare-parehong may dalang itak. Isa sa mga matandang yon ay ang lolo ni Robin. Robin, anong ginagawa mo rito? Kayo ang dapat kong tanungin yan. Anong ginagawa nyo rito? Di ba sabi ko nga sa'yo na ngayong Sabado kami pupunta rito para hanapin yung bata? Bakit ka ba nandito? At sino ba yung babae na kasama mo? Lo, itigil nyo na to. Mapapahama kayo. Ano bang sinasabi mo? Nasaan iba yung mga kasama? Sabihan nyo silang umalis na. Ngayong tinanggal nyo yung mga itak na may ritual, makakapasok na rito ang mga aswang. At kapag nangyari yun, pati kayo mapapahamak. Ha! Sabog ka na naman ba, Robin? Isang aswang lang ang meron dito sa atin. At yun ay ang aswang na pumatay dun sa babaeng si Elena. Umalis ka dyan! Hahanapin namin yung mahiwagang bata na nagdadala ng swerte. Hindi niyo siya makukuha. Kailangan niyo muna akong patayin. Inalabas ni Belen ang itak nito. Pumorma ang babae. Nakaramdam naman ng pagkabahala ang tatlong matanda. Sa tindig pa lang ni Belen, kitang-kitang kakayanin nila silang mangtaning. Sabihin mo nga yung kasama mong babae na huwag siyang makialam. Abala eh. Nakikiusap ako sa inyo. Kung ayaw niyo masaktan, umalis kayo rito. Hindi para sa inyo ang gubat ng dangal. Alam mo, mabuti pa, Iha. Umuwi ka na muna sa inyo, ha? Hindi dapat naririto ang dalagang kagaya mo. Lo naman, makinig ka na lang. Kapag hindi kayo umalis dito, mapapahama kayo. Dahil sa ginawa nyo, makakapasok na rito mga aswang. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa iyo, Robin, ha? Apo kita, mahal kita. Pero kung ganyan ka pasensya. Naririnig mo bang sarili mo, Lo? Para lang sa pag-asang swertihin kayo dahil sa batang yon. Pati ako kakalimutan nyo. Ano, tatagiin nyo ako gamit ang itak na daladala nyo? Hindi nakapagsalita ang matandang lalaki. Tila nakaramdam ito ng hiya sa sinabi ng apo. Mga ilang sandali lang, bigla silang napatigil sa kanilang pag-uusap dahil narinig na nila ang angil ng mga aswang. Ha? Ano yon? Mga aswang! Narito rin sila para kunin ang batang gusto nyo rin kunin. Lahat na magiging karibal nila sa bata, papatay nila. Kahit na kayo rin. Ay, lentek. Umamin ka nga sa akin. Ano ba nalalaman mo rito, Robin? Saka na ako magpapaliwanag, Lo. Sa ngayon, sumunod na lang muna kayo. Balikan nyo yung mga kasama nyo at umalis na kayo rito. Kailangan namin harapin ang mga aswang na yun. Bakit? Ano ka ba? Lo naman! Sige na naman, oh. Makinig ka na. Oo na. Pagkatapos ito, magpaliwanag ka sa akin, ha? At pasensya na rin pala. Palis na sana ang tatlong matanda nang biglang may mga lumitaw ng aswang sa kanilang harapan. Akmang aatakihin na ng mga aswang ang matatanda nang biglang naging aktibo ang kapangyarihan ni Robin. Sobrang bilis ng nagawa niyang takbo. Nakalapit siya agad sa mga aswang. Nakaramdam din siya ng nag-uumapaw na lakas mula sa kanyang dalawang kamao. Pagsuntok niya sa isang aswang, nabali agad ang ulo nito. Gulat na gulat ang lolo niya. Hindi to makapaniwala na parang superhero kung gumalaw ang kanyang apo. Lo, sa parting yon, doon kayo dumaan. Kapag nakita niyo mga kasamahan niyo, isama niyo na sa pag-alis. Mag-iingat ka, Apo. Pasensya na ulit, ha? Nagmamadaling tumakbo ang matatanda. Sa puntong ito, kaharap na ni Robin at Belen ang mga aswang na hindi bababa sa 7. Magaling yung ginawa mo. Para hinay-hinay lang. Baka naman mabigla ka sa sobrang lakas mo eh. Hindi ko alam. Parang kusa ko na lang nagawa yun eh. Biglang umangil na malakas ang mga aswang. Nagpatunog ng mga daliri si Robin. Ang kukulit nyo ah. Basag ulo nyo sa akin ngayon. Robin, mag-iingat ka. Belen, pakiramdam ko kayang-kaya ko sila eh. Ayos din pala itong kapangyarihan na sinasabi ni Damos ah. Para ako superhero nito eh. Huwag ka masyadong matuwa. Malalakas din ang mga aswang na makakalaban natin. Hindi nagtagal, nagsimula nang lumusob sa kanila ang mga aswang. Mabibilis ang mga ito. Pero sisiw na sisiw lamang ito sa kanilang dalawa. Inunahan na ni Belen ang pakikipaglaban.
Napangiti si Robin nang makita niya kung gaano kahusay ang babae sa paggamit ng itak. Dahil dito ay ginanahan na rin siyang sumabay. Gamit lang ang kanyang kamao, pinagsusuntok niya ang mga aswang. Kada matatamaan ng kanyang kamao ay nababalian ng buto o kaya naman ay nababasag ang bungo. Sobrang lakas ng puwersa na nailalabas ni Robin sa mga ito. Hindi na kinakaya ng aswang. Dumating na rin sa puntong nadagdagan pa ng bilang mga nilalang na yon. Pero hindi yun naging problema para sa kanila. Ano? Wala na bang ilalakas tong mga aswang na to? Umayos ka, magseryoso ka, saka na yung yabang. Maya-maya pa, napansin na lamang nila na tumigil na ang mga aswang na yon sa pag-atake. Tila nakaramdam na rin ang mga nilalang na yon. Kaya naman nag-iba ng direksyon ng mga aswang. Alam na agad ni Belen kung sino ang pupuntiryahin ng mga yon. Sila Lola Rosa, kailangan natin silang puntahan. Silang uunahin ng mga aswang na yon. Hindi mo nila kaya yung mga aswang? Kakayanin nilang dalawa kung wala silang pinoprotekta ang bata. Tara na! Ginamit ni Robin ang kapangyarihan niya para makatakbo ng mabilis. Naiwanan na niya si Belen. Nakarating siya kagad sa kinaroroonan ni Aling Rosa at Neneng. Sakto lang ang dating niya dahil nakapalibot na ang mga aswang. Nandito na ako! Hindi na kayo masasaktan! Daan-daan lang sa paggamit ng kapangyarihan. Hindi mo pa kontrolado ang kapangyarihan mo. Ayos lang yun, Aling Rosa. Akong bahala. Neneng, bigay mo muna yan si Damos kay Aling Rosa. Tara, palagan na natin sila. Napangiti si Neneng sa sinabi niya. Hindi nagtagal, agad na rin nilang hinarap ang mga aswang. Dahil sa sobrang tuwa, ginamit ni Robin ang kanyang kapangyarihan. Inisa-isa niyang paslangin ang mga yon. Kahit si Neneng na hindi nakakapagsalita, tila gusto nang tumili sa sobrang paghanga sa kanya. Aling Rosa, ano, goods ba? Anong goods? Ang saya pala kapag may kapangyarihan. Ayos na ayos. Sinasabi ko sa iyo, umayos ka. Kapag nasobrahan ka, ikaw naman ang... Kalma, Aling Rosa. Kaya ko to. Ang mabuti pa, habang kinakalaban namin to, salubungin mo na si Belen. Umalis na kayo rito. Ay nako, ang tigas talaga ng bungo mo. Hindi na inintindi ni Robin ang sinasabi ng matandang babae. Pinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa mga aswang. Sa mga sandaling ito, paunti na ng paunti ang mga kalaban nila. Punong-puno na rin ng dugo ang kamao ng binata. Ilang sandali lang, hindi na sila pinapalaga ng iba pang mga aswang. Umaatras na ang mga yon. Kaya naman agad na nagdidiwang ang kalooban ni Robin. Ayos ba, Neneng? Tumango lang ang babae sa kanya. Matapos ang labanan doon, hinanap na nila si Aling Rosa at Belen. Naabutan nila itong kakauwi lang din sa bahay. Lalapit na sana si Robin sa kanila, pero nakaramdam siya ng matinding hilo. Pagtingin niya sa mga kaharap niya, ay umiikot na ito sa kanyang paningin. Anong nangyayari? Bakit kayo umiikot? Ayaw mo kasing makinig eh. Masyado mong inabuso ang lakas mo kahit na hindi mo pa alam kung paano yung kokontrolin. Nangihina ako. Nahihilo. Nanlalambot ang tuhod ko. Unti-unti nang pumikit ang binata at kalaunan agad na rin itong natumba at nawala ng malay. Nagising na lang siya ng madaling araw na. Katabi na niya sa higaan si Damos na hanggang sa mga sandaling yon ay wala pa ring malay. Marahan siyang bumangon, pero napahiga siya ulit nang maramdaman ang matinding gutom. Hinang-hina pa rin siya. Pinagpapawisan din siya na malamig. Nagugutom ako. Yan kasi, hindi ka nakikinig. Neneng, subuhan mo nga ito ng pagkain, baka mamatay ito sa gutom. Iho, sa susunod, makikinig ka sa akin. Ako ang mas nakakaalam kung ano magiging epekto ng kapangyarihan ni Damos sa katawan mo. Matagal na akong albularyo. Kabisado ko na ang katawan ng tao pagdating sa pagsasali ng kapangyarihan. Mabuti na lang at hindi na tumagal pa ang laban kanina. Kasi kung nasagad mo ang sarili mo, baka wala ka na ngayon. Pasensya na. Masyado lang ako natuwa. Naninibago ako sa sarili ko eh. Matuto ka na sana. Sila lolo, nakaalis ba sila sa gubat na ito? Nakalabas ang lolo mo, pero ilan sa kanila sugatan. Inabutan sila ng mga aswang. Buti na lang walang namatay. Ay nako,
Pasaway talaga si Lolo. Hindi bale, kapag nakabalik na ako sa amin, ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat. Nang sa ganun hindi nila tangkain pang kunin si Damos. Neneng, bantayan mo itong dalawa na ito. Belen, samahan mo ko. Saan po kayo pupunta? Kailangan namin buhayin ng ritual sa mga itak. Nang sa ganun wala nang aswang na makapasok ulit dito. Maswerte lang tayo kanina kasi hindi kasama ng mga aswang si Odario. Kung nagkataon tapos na tayo. Nagtataka rin ako, kung nagkaroon na sila ng pagkakataon na makapasok dito, bakit hindi pa nila kasama si Odario? Yun din ang iniisip ko. Nagkakatinginan na maglola sa kaisipang yon. Kaisipan na nagdudulot sa kanila ng pangamba. Para makasiguro na hindi makakapasok ang pinuno ng mga aswang na si Odario, muling binalikan ni Aling Rosa at Belen ang mga itak na nakabaon sa lupa. Isa-isa nilang yung ginawa ng ritual. Habang si Robin naman nanatili sa bahay at nagpapahinga, inaasikaso siya ng babaeng si Neneng. Gusto niya sanang kausapin ng babae pero hindi naman niya alam kung papaano sila magkakaintindihan. Kakahintay niya kay Aling Rosa at Belen na makabalik, nakatulog na lamang ang binata. Kinabukasan, umaga na pala. Nasaan mga tao rito? Hoy, Damos, gising ka na pala? Ano, kumusta pakiramdam mo? Masama ang pakiramdam ko. Sayang, di mo nakita yung kung paano ko lumaban kagabi. Patulog-tulog ka kasi. Maya-maya'y bumukas ang pintuan. Gising na pala kayong dalawa. Bumangon na kayo. Nagluto ko ng masarap na sabaw. Mas mapapabilis ang pag-recover niyong dalawa kung hihigop kayo nun. Pinilit ni Robin na makabangon. Inalalayan niya rin ang batang si Damos. Sabay silang lumabas at tumupo sa harapan ng lamesa sa labas. Maliwalas ang umaga. Parang payapa ang gubat kahit gabi lang nangyari ang patayan. Aling Rosa, pwede ba akong bumalik mamaya sa amin? Gusto ko lang makausap ang lolo ko. Delikado kung lalabas ka na mag-isa dahil nagre-recover ka pa lang. Pero kailangan ko makausap ang lolo ko Kailangan niyang maliwanagan kung anong nangyayari ngayon sa buhay ko. Sige, papayagan kita. Pero sasama sa iyo si Belen. Nako, hindi naman ako kailangan Malakas naman ako. Kaya ko na ulit lumaban. Sa pinakita mo kagabi, pinatunayan mo lang na hindi mo pa talaga kayang gamitin ng maayos ang kapangyarihan na pinahiram lang sa iyo. Masyado kang naging maligalig. Oo na. Sorry na. Excited lang naman ako Kasi bago sa akin yung lahat ng to Pero ngayon, pangako, hindi ko na uulitin yung kagabi. Kailangan mo pa rin ng kasama kahit paanong sabihin mo. Ay nako, maalas naman Bakit? Lugi ka pa ba sa akin? Hindi naman yun ang iniisip ko. Pagtitingin tayo ng mga tao kung sasama ka sa akin tapos mukha kang Amazona. Kasuotan lang naman pala ni Belen ang problema mo. Madali lang naman gawan ng paraan yan. Napangiti na lamang ang matandang babae. Pinagbis nito ang dalaga. Sa halos 10 minutong paghihintay ni Robin, lumabas na rin ng bahay ang dalagang si Belen. Sobrang layo na nito sa itsurang Amazona. Nakasuot ito ng kulay puting dress. Nakatali ang buhok at simple lang ang inilagay na pampaganda sa muka. Napanganga ang binatang si Robin. Sa sobrang ganda ni Belen, hindi na niya ito makilala. Hanggang sa makalabas na nga sila ng gubat ng dangal, hindi pa rin makapagsalita si Robin sa kagandahan ng babae. Bakit? Pangit pa rin ba itong suot ko? Ha? Hindi Sobrang ganda mo dyan. Hindi nga kita nakilala Ngayon, ang problema ko naman, baka pagkaguluhan ka ng mga lalaki. Ay naku, ang dami mong angan. Uuwi na ako, bahala ka na nga sa buhay mo. Uy, sandali lang. Hindi naman sa ganun. O sige na, sumama ka na sa akin. Akong bahala sa'yo. Baka lang ibang iniisip mo Lilinawin ko lang Sasamahan lang kita para may alalay sa'yo sakaling bigla ka na lamang atakihin ng mga aswang. Oo na, alam ko naman yun Ipinagpatuloy na lamang ng dalawa ang kanilang paglalakad hanggang sa makarating na nga sila sa baryo nila. Pagpasok pa lang nila sa lugar, nakatingin na ang lahat ng tao sa kanila. Lalong-lalo na ang mga kalalakihan.
Hindi mawala-wala ang tingin nila sa babaeng si Belen. May mga nagbubulungan pa na nag-uwi ng magandang babae si Robin. Hindi na lamang nila pinansin yon. Nang makarating na sila sa bahay nila Robin, hinabutan nilang nasa bakuran si Impeng at Amboy. Uy, pre! Kagabi ka ba namin hinahanap? Uy, wow ah! Pre, sino to? Isang gabi ka lang nawala. Nag-uwi ka na ng magandang babae. Teka, parang nakikilala ko to ah. Parang pamilyar tong babae to na hindi ko lang maalala kung saan ko nakita. Robin, sino yan? Ayan ba yung kasama mo kagabi sa gubat ng dangal? Habang nakikipaglaban kayo sa mga aswang? Nakikipaglaban ka sa mga aswang? Napakamot na lamang sa ulo ang lalaking si Robin. Wala na siyang kawala. Wala na siyang magagawa kundi ang sabihin na lamang sa mga ito kung ano na ang papel niya sa lahat ng nangyayari. Hindi makapaniwala ang dalawang binata habang si Mang Taning naman ay bilib na bilib sa apo. Sa sobrang bilib nito, bago pa pala makauwi si Robin, naikalat na niya sa buong baryo na lumaban ang kanyang apo sa mga aswang. Pambihira ka naman. Kumakalaban ka na pala ng mga aswang, hindi mo man lang sinasabi sa amin. Biglaan nga ang lahat. Kahit din naman ako nabibigla sa mga nangyayari. Kagabi kasi, wala na akong choice kundi lumaban. Kahit na hindi ko pa kabisado gamitin ang kapangyarihan ng batang engkanto, kailangan kong pumalag. Lo, nasa panganib ang baryo natin. Nakaamba ang mga aswang. Kapag nakuha nilang gusto nila, tapos tayong lahat. Impeng, Amboy. Total, lalaban kayo para sa hustisya ni Elena. Sumama na lang kayo sa akin. Makakasama natin pigilan yung kasamaan ng mga aswang. Uy, pabor sa akin na sumama sa'yo, no? Pero, pwede mo pagpakita sa amin kung may kapangyarihan ka talaga? Hindi niya pwedeng gamitin ang kapangyarihan niya sa walang katuturan. Mahalaga ang lakas niya. Hindi niya ito pwedeng gamitin sa walang kakwenta-kwenta. Grabe, sungit naman ito. Basta, makikita nyo rin kung gaano siya kagaling. Kung napanood nyo lang yung ginawa niya sa mga aswang, ay nako, baka humanga rin kayo. Basta ako, lalabanan ko mga aswang na yan kahit na wala akong kapangyarihan. Papatayin ko silang lahat. Naintindihan ko kung gaano nyo kagustong makaganti sa mga aswang. Pero, kailangan natin maging seryoso. Kailangan natin mas maging maingat. Nasaksihan ko kagabi na hindi talaga sila pangkaraniwan. Kahit nakakaiba ang lakas ko, para naman silang hindi nauubos. Kaya kung sasama kayo sa akin, sumama na kayo sa akin. Babalik tayo sa gubat ng dangal. Babalik? Bakit? Nakapunta na ba tayo ron? Ang ibig kong sabihin, doon na muna tayo. Tuturuan nila tayo kung paano makipaglaban. Lo, mag-iingat kayo rito ha. Hindi kita mababantayan. Kailangan namin protektahan yung bata na gustong kunin ng ama niyang aswang din. Kapag nakuha niya kasi yon, mahihirapan na tayong talunin yung mga nilalang na yon. Tumango na lamang ang matandang si Taning. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naisipan na nilang bumalik sa gubat ng dangal. Tanghali pa lang noong mga sandaling yon, habang naglalakad sila, nagtaka si Belen nang biglang umulan ng malakas. Sumilong na muna sila sa ilalim ng puno. Nagtatakang kinausap ni Robin ang babae. Bakit? Anong problema? Nakakapagtaka. Hindi umuulan dito sa gubat ng dangal dahil sa presensya ni Damos. Ngayon, umulan bigla. Ibig sabihin lang nito, may maling nangyayari. Ha? Anong ibig mong sabihin? Masama ang kutob ko. Kailangan na natin puntahan sila, Lola. Dali! Nagmamadali silang apat na umalis sa kanilang kinalalagyan. Sinuong nila ang malakas na ulan. Wala na silang pakialam kung gaano kalamig ang tubig ng ulan. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa tapat ng bahay na matandang babae. Pero malaking problema ang kanilang dinatnan. Biglang humina ang ulan, pero nanatili pa rin ang kidlat at kulog. O Dario? Mabuti naman at dumating na kayo. Ang balita ko kasi, ikaw lalaki, nasa iyong kalahati ng kapangyarihan ng anak ko. Oo nga, nasa akin nga. Ano naman? Dahil nasa iyong kalahati, itong anak ko, hindi ko mapakinabangan. Kaya naman para makuha kong buong kapangyarihan niya, kailangan mo mamatay. Oo, alam ko na yan. Nasabi na sa akin yan ni Aling Rosa. Meron ka pa bang ibang sasabihin na hindi ko alam?
Isa-isang nilapitan na matandang si Odario si Aling Rosa, Neneng at Damos na nakatali sa haligi ng bahay. Nakaramdam ng pag-aalala si Robin nang makita niyang wala ng malay si Damos. Anong ginawa mo sa bata? Wala naman. Nakatulog lang siya. Sinubukan kasing kunin ang kailangan ko sa kanya. Ang kaso, nasa iyo pala ang kulang. Kaya, kasalanan mo. Dami mo pang satsat. Simulan na natin to. Biglang sumipo na matandang lalaki na si Odario. Naglabasan naman ang mga aswang sa paligid. Napapalibutan na sila ng mga yon. Bagay na nagdulot naman ng kaba sa dalawang binata na kasama ni Robin. Ang dami nila. Sino ba dyan yung pumatay kay Elena? Kahit sino lang dyan. Pareho lang naman masasama ang mga yan eh. Alam niyo ba kung paano ako nakapasok dito kahit na may mga ritual kayo? Isa lang ang ibig sabihin nun. Malakas ako! Huwag kayong papasindak sa kanya. Kagabi pa siya narito sa gubat ng dangal. Nagpanggap siyang bilang loro kaya hindi natin siya nahalata. Yandaan niyo mga sarili niyo. Kakayanin natin to. Seryoso? Kaya natin silang lahat? Para kay Elena, para kay Damos, at para sa mga taong inosente na biktima nila. Para sa baryo. Naramdaman na lamang ni Robin ang biglang pagkakaroon ng malakas na hangin sa kanyang magkabilang kamao. Naipon ang hangin na yun sa kanyang kamao at agad na lumapit kay Odario. Sa sobrang bilis niya, hindi na namalayan ng pinuno ng mga aswang na nakalapit na siya. Sinuntok niya ng 2 beses sa sikmura. Tumilapon yon hanggang sa kakahuyan. Nanlalaki ang mga mata ni Impeng at ni Amboy sa mga pagkakataong yon. Dahil sa kanilang nasaksihan, tila nabuo ang kanilang pag-asa. Mga pre, kalagad niyo si Aling Rosa at Neneng. Kailangan natin sila. Ako na munang bala sa mga aswang na ito at dun sa pinuno nila. Dali! Seryoso na ang binatang si Robin noong mga sandaling yon. Ramdam na rin niya na kontrolado na niya ang kapangyarihan ng tinataglay niya. Pinagsusuntok niya ang mga aswang na umaatake sa kanya. Nang makita niyang nakawala na sa pagkakatali si Aling Rosa at Neneng, dito na niya pinuntahan na matandang si Odario. Inaamin ko na malakas ka nga. Pero hindi pa rin ako bibilib sa lakas na hiniram mo lang naman sa batang engkanto. Hindi ka natural, kaya hindi ako kinakabahan sa'yo. Hindi ko alam kung paano kita tatalunin. Pero sinisiguro ko, hanggat nararamdaman ko ang kapangyarihan ni Damo sa katauhan ko, gagawin ko ang lahat para mapigilan ka sa mga binabalak mo. Alam mo, wala ka naman talagang dapat pakialam sa gulong ito eh. Ang hindi ko maintindihan, bakit ka nagpapagamit kay Rosa? Ikaw ang ginagawa nilang kawal para humarap sa hari ng mga aswang. Hindi ka ba natatakot na mamatay? Mamamatay ka sa isang obligasyon na hindi mo naman dapat ginawa. Alam mo kung bakit ko ito ginawa? Dahil ito ang paraan ko para protektahan ang lugar na sinilangan at kinamulatan ko. Hindi mo ko maintindihan dahil parang kahit kailan hindi ka naman nakaramdam ng pagmamahal. Pagmamahal? Paano ako makakaramdam ng pagmamahal wala namang aswang na naniniwala sa pag-ibig? Mga taong hibang lang ang nagpapakabaliw sa pagmamahal. Mali ka dyan. Hindi hibang ang mga taong umiibig. Dahil ang mga taong umiibig, nagbibigay ng halaga sa buhay ng isa't isa. Ngayon, papatunayan ko sa iyo kung gaano makapangyarihan ang pag-ibig naming mga tao. Ipapaintindi ko sa iyo kung anong tunay na pagmamahal na ipinaglalaban ng mga tao. Di kung ganon, simulan na natin kung talaga nga bang mas malakas ang pag-ibig kesa kasamaan. Hindi na nagsayang pa ng oras si Robin. Ginamit agad niya ang kanyang bilis. Pagsuntok niya, nasalag ni Odario ang kamao niya. Pero agad namang ding humataw ang kanyang kaliwa. Tinamaan niya ang aswang sa panga. Hindi pa nakontento ang binata. Sinipa niya pa ito sa sikmura. Sumuka agad ng dugo si Odario. Pero sa mga sandaling ito, tila nasasayahan pa ang kalaban ni Robin. Yan! Ganyan nga! Gusto ko yan! Huwag ka na magsalita pa! Isang malakas na suntok na naman ang ginawa ni Robin. Basag na ang mukha ni Odario sa dami ng suntok na pinakawalan niya. Halos hindi na makita ang mukha nito. Pero hindi para sa aswang na yon. Nagsisimula pa lang pala ang lahat. Nagbago ang anyo ni Odario. Lumaki ang katawan nito at medyo tumangkad. Hindi yun inaasahan ni Robin kaya natigilan siya sandali.
Simulan na natin ang tunay na laban! Napakindat lang sandali si Robin. Nasa harapan na agad niya si Odario. Dinukot nito ang kanyang muka. Malakas niyang isinubsob sa lapag. Sinipa ang ulo nito at maging ang kanyang likod. Kung hindi lang dahil sa kapangyarihan na meron ng katawan niya, baka nagkandadurug-durug na ang kanyang buto. Nakawala si Robin. Dumistansya siya. Aminado siyang malakas ang katapat niya. Hindi siya pwedeng magkaila. Kitang-kita niya sa mga natamo niyang galos na mahihirapan siya sa mga sandaling ito. Oh, bakit? Natatakot ka na ba? Nagsisimula pa lang tayo, di ba? Manood ka! Bigla na lamang lumakas ang hangin ng mga sandaling yon. At dahil dito, nawala sa tamang posisyon si Odario. Si Robin naman, sinamantala niya ang pagkakataon na hindi nakahanda ang kanyang kalaban. May kung anong mabigat na enerhiya ang nabuo sa kanyang kamao. Paglapit niya, sinuntok niya ulit sa tiyan si Odario. Sa lakas ng pagkakasuntok niya, tumalsik na naman ang aswang ng malayo. Hindi pa nakontento si Robin. Mas ginamit niya pa ang kapangyarihan na meron siya. Biglang umulan ng malakas. May kasama pa itong kulog at kidlat. Tikman mo ang sama ng panahon! Itinaas ni Robin ang kamao niya. Tumama ang kidlat doon at pagkatapos ay mabilis niyang sinuntok si Odario. Nang tamaan niya ito sa dibdib, ay nakuryente din ang aswang. Nalapnos ang buo nitong katawan, dahilan para manghina ito. Bakit ganyang kalakas yung kapangyarihan ng anak ko? Alam mo kung bakit? Kasi hindi ito ginagamit sa masama. Ginagamit ito para sa kabutihan. Kabutihan na dulot ng pag-ibig. Dinakma pa ni Robin ang leeg ni Odario. Sinuntok niya ito ng ilang ulit ng marami sa tiyan. Lupaypay na si Odario ng mga sandaling yon, pero gumigewang-gewang na ito. Akala mo ba magpapatalo ko sa isang kagaya mo? Hindi! Nagkakamali ka! Ako ang pinuno ng mga aswang at ako ang pinakamalakas. Walang kahit na sinong tao makakatalo sa akin. Hindi ako tao. Hanggat nasa akin ang kapangyarihan ni Damos. Hindi ako normal na tao. Kaya ihanda mo ng sarili mo. Nagtaka na lamang si Odario nang biglang lumabas sa mga gilid ng tatlong albularya. Napapalibutan siya nito. At isa pang gilid ay ang anak nitong si Damos. Hindi makapaniwala si Odario na nagawang talunin ng mga albularya ang mga bataan niya. Ito na ang tamang pagkakataon para mamahinga ka na, Odario. Makakawala na rin si Damos sa panganib at pangamba na idudulot mo sa kanya. Teka, anong gagawin nyo? Tutuldukan na namin ang kasamaan mo. Nagsimulang magritual ang tatlong albularyo. Habang nakapalibot sila kay Odario, halos mabaliw-baliw si Odario sa mga naririnig niya. Nakakaramdam ito bigla ng matinding sakit ng ulo. Maya-maya pa, unti-unti na itong napahiga. Unti-unti na namin hinihiwalay ang kaluluwa mo at ikukulong namin yon sa lugar na kahit kailan hindi ka na makakatakas. Mamamatay pati ang kaluluwa mo! Nang hindi na gumagalaw ang matandang lalaki, lumapit na ang batang si Damos. Dala nito ang isang gintong punyal. Kahit na kailan, hindi mo nanalong kasamaan laban sa kabutihan. Nagkamali ka ng pinanigan. Sa uling sandali, igagalang kita bilang ama at tatay. Itinarak ng batang punyal sa dibdib ni Odario. Wala pang 20 segundo, agad na naging abo ang katawan ng pinuno ng mga aswang. Dahil dito, nakahinga na rin sila ng maluwag. Nagyakapan ng tatlong albularyo. Napabuntong hininga naman si Robin. Ubus na ang mga aswang, pre. Manalo na yata tayo. Bulagta na yung mga buang oh. Oo, tapos na ang laban. Nagtagumpay tayo mga pre. Nagdiwang ang kalooban nila ng mga sandaling yon. Tuwang-tuwa si Robin sa sarili niya. Hindi naman kasi niya inaasahan na aabot siya sa puntong makakatulong siya para protektahan ng maraming buhay. Makalipas ang 1 linggo matapos ang labanan, marami na ang nangyari sa buhay ni Robin. Nakilala siya sa kanilang baryo. Puring-puri siya ng mga tao. Ang kanyang lolo naman, walang araw na hindi siya ipinagmamalaki sa mga nakakainuman. Si Impeng at Amboy naman, naging masaya na rin dahil sa wakas, nabigyan na rin nila ng hustisya ang kamatayan ni Elena. Mas naging malapit na sa isa't isa ang magpinsan.
Samantala, nawala na rin ang mga haka-haka tungkol sa gubat ng dangal. Nalinawan na rin ang mga baryo na ang batang si Damos ay ang siyang nagpoprotekta sa kanila sa mga nakaraang taon. Dahil dito, wala nang ni isa na nagtangkapang kunin ang bata. At kahit sino rin, nakakadaan na rin ng malaya sa gubat ng dangal. Pinatakas na rin ni Damos sa mga biyag na lahat ay wala ring maalala. Damos, maraming salamat sa pagpapiram ng kapangyarihan na meron ka. Ha? Kung hindi dahil doon, hindi ko magagawang kalabanin ng pinuno ng mga aswang eh. Kaya maraming salamat. Ngayong ibabalik ko na sa iyo ang kapangyarihan mo. Hihiling ko na sana mas lalo mong maramdaman ang kapayapaan. Kuya Robin, maraming salamat din dahil nagtiwala ka sa akin ha. Kahit na hindi ako kagaya nyo, pinaramdam nyo sa akin na hindi ako naiiba. Maraming salamat Lola Rosa, Ate Belen at Ate Neneng. Inalagaan niyo ako at pinrotekta na parang isang tunay na kapamilya. Sa pagbabalik ko sa tunay kong tahanan, hindi ko kayo makakalimutan. Huwag po kayo mag-alala, dadalaw po ako isang beses sa isang buwan. Maraming salamat din sa iyo, Damos. Ikaw ang naging ilaw para sa kaligtasan ng lahat. Sana maging maayos ka lang sa pag-alis mo. Masaya kaming naging bahagi ka ng aming buhay. Hindi ka namin makakalimutan, Damos. Napangiti na lamang ang tatlong albularyo. Maya-maya lang din, sinimula na ni Damos ang pagbawi sa kapangyarihan kay Robin. Kinabukasan ng gabi ay nagbalik na rin si Damos sa mundo ng mga engkanto. Masaya itong nakapagpaalam. Sa pag-alis ni Damos, dito na rin nagsimula ang panibagong kabanata ng buhay ni Robin. Dahil sa mga nangyari, mas nagkaroon siya ng interes sa pagiging albularyo. Kaya naman nakiusap siya sa tatlong albularyo na turuan siya sa mga bagay na dapat niyang malaman. Mula noon, kasakasama na ni Robin ang tatlong albularyo sa maraming bagay. Kalaunan din naman kasi nagkaroon sila ng pagtitinginan ni Belen. At ang pagtitinginan na yon ay nagbunga ng 2 batang malulusog. 2 anak na simbolo ng kanilang bagong kapalaran. 2 bagong miyembro ng pamilya na magiging dahilan ng kanilang bawat paghinga. Wakas,